yung couple mo naniwala sa decisions mo, yung suppliers mo nakipagtrabaho to achieve that, then that's perfect for us. Ang saya-saya ng wedding, bakit natin nahaluan ng bad vibes? Yep. Yan yung dating sa akin. I may look or I may be really masungit or strict. But minsan. It's part of my trabaho eh. Lahat tayo laro, tapos Yan. tapos kasi someone has to lead eh. Kaya ako ganon. It works for me. A lot of times, yung mga magulang, they feel or they act this way kasi sinasantabi sila. Yes. Tapos nagpapakabida lang sila kasi ba't di mo ko tinatanong? Pero if you involve them, pag napakiusapan sila, naintindihan eh. Makikita mo lang naman yung beauty of it kung nakita mo yung worst of it. Parang ganon. Nagsisimula muna sa worst eh, bago Ganda siya nun. maging maganda. Makikita mo yung beauty of it. Yes, kasi kung maganda lang, maraming magandang kasal. Yep. And sa wedding planner na gusto Sa mga pumasok. bagong wedding planner and suppliers in general na Yes. gustong pumasok. Guys, ang mahal ng kasal, huwag kayong pumasok ng tatanga-tanga kayo. Welcome to another episode of Monochrome Podcast. This is Marby de Guzman, your host. And for tonight, makakasama natin ang one of the best wedding coordinators sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, please welcome Aggie Contreras Tuates of Invitado Events. Yan. Ayan, kamusta? Hello? Yes, mabait. Hello, magandang gabi. Monochrome. Sobrang grateful to be here and very, very excited. Nice din. And syempre guys, kasama pa rin natin ang co-host natin, ang poging-poging, di ba? Si Lota Pala, tsaka si Imon Magararo. Good evening, guys. Good evening. Be kind to me. Yeah. Charot! Ano lang yan? Easy. Sige, wala na tayong intro. Kakasabi ko lang, bigay. Eto, unang question na agad. Wala nang intro nito. Meron bang event, Miss Ai, na talagang na-test yung skills mo and patience as a wedding coordinator? Marami. Mukhang mahabang gabi to. Mahabang gabi to. Oh. 15 years of experience to. Tagal na. Yes, 15 years this 2025 ang Invitado Events. And yes, straightforward. Kaya nating sabihin marami. Sige nga, kwento mo nga. Good or bad? Kahit ano. Anything goes. Pareho. Usual question. Anong mga napagdaanan as coordinator? Ganoon. Bagyo. COVID. Taal. Lahat yan. May event kami, ha? Death of the family. The first one, the mom died the day before. Day before? Yes. But, prior, nagsabi na yung couple mga 10 days, 2 weeks before na the mom is getting serious na critical. Tapos, parang imumove na lang po namin, ganon. Mom to ng groom. And ako, alam ko yung pakiramdam ng bride, yung babae kasi yung mas, di ba, parang excited, ganyan. Sabi ko, anong gusto kaya ng mom? Kasi ako, nanay. I don't think gusto kong maging abala sa aking anak. So, baka naman, sabihin ng nanay, bakit hindi ka tutuloy ng kasal dahil sa akin? Ayoko maging ganon para sa buhay mo. So, pinag-usapan, then eventually nag-decide na tutuloy yung kasal. The day before, So, we had to cancel lang, the reception, yung food, kung ano yung mga kayang hindi nalutuin, ganyan. Tapos, sabi nung bride ko, tutuloy na lang sila sa ceremony. Kasi nga, parang ayos na lahat eh. And hindi mo nagsaside, pero parang gusto ko rin sabihin dun sa groom na, yung asawa mo naghihintay yan na mapakasalan ka ng matagal ng panahon. So parang pag-usapan yung mabuti. Baka kasi maging reason ng kung ano man, away or whatever. Hanggang sa yun, tinuloy naman. So I had to ask always, for whatever situation, ano ba yung priority? Parang ang bigat nun. Mabigat. Di mas mabigat yung on the day. May namatay sa preps. Shit. Doon, sa kwarto, kung nasa bahay kung nasan si bride. Doon din yung morning, preps. Doon din. Everything stops. Sino ba supplier namin nun? Ha? Kay Benitez. Okay. Oo, So, tapos, tinigil yung kasal? On the day? preps yun eh.
lumuha, ginawa ulit yung buhok. And then, ganun pa rin, kailangan mo kasing iupo what's in your heart. Kasi kung ayaw nyo talaga, then I will respect that. Tapos, logical na thinking na ako, ano yung mga magiging cost niyan, ano yung mga magiging cancellation fees niyan. Kasi hindi ako pwede, sorry, kawawa naman kayo. Ako kailangan kailangan mag-step up, tapos advance, anong mangyayari kapag kinancel natin to. Kakayanin nyo ba yung cost, yung impact ng cost nito? Kasi sisingilin ulit kayo ng supplier. Iba to, ibang kasi unang-una yung pagkain, luto na. Yes. Doon na lahat. Oo. Tapos, tumuloy, pero we took out lahat ng parang masyadong masayang part ng reception. Yung mga dancing, yung mga grand entrance na magarbo, ganon. And then, kailangan namin siyang tapusin. Then, meron akong isa, ceremony, inatake yung nanay. Doon. Sa Ceremony. Grabe pala yung mga pinagdaanan Diba? mo, no? So, May checklist ka. May checklist. Pero may ending to. May good ending Grabe. to. Una pa lang, gera na. Tumanagay na. Bakbakan. Hindi kinakaya. Bakit Ceremony. Before, nung dumating siya, parang nahihilo na siya. Tapos, mainit. Tapos parang sabi ko sa kanya, tita, sabi niya, nahihilo ko, ganun. Kasi hindi kasi kami masyado natulog. Kasi maraming inaasikaso, ganyan. Sabi ko, may iniinom ka bang gamot? Kasi baka nagme-maintenance, ganyan. Kasi hindi ka naman namin pwedeng painumin ng kung ano lang. Tapos, nung nakapasok na, nandun na sa harap yung couple, nag-pass out na siya. Tapos, ang una kong ginawa, hinawakan ko yung damit niya kasi baka mahigpit. Would you believe, ibang story, meron akong bride na nasakal sa cord. Sorry. Kaya mga commercial. So, yun ang una kong tinignan. Kasi baka mahigpit yung damit niya. Hindi siya makahinga. Maluwag. Anong nangyari? Tapos, pinadala na namin sa ospital. Tapos, ang tanong, tutuloy ba yung reception? Kasi may nangyayari sa ospital Again, kailangan kong iupo. Anong gusto nyo? Syempre, nakakaya po sa bisita, nandito na naman lahat. Kasi parang alam lang nila, na ospital, nag-pass out, baka nga nahilo, ganon. So, tutuloy, okay naman, as is. Binabalitaan kami nung pinsan na hindi maganda yung lagay niya. So, kailangan nyo nang pumunta sa ospital, yung couple. We just had to do grand entrance. Ma'am nito ng bride? Mami ng, I forgot na, bride or groom. Entrance, after ng grand entrance, I don't know kung nag-traditions pa, parang hindi na. Nag-thank you lang. Nag-thank you. Then they left, and then everyone just ate, tapos yung natirang pagkain, pinadala din namin sa ospital para kung may mga bisita. Ganon. Sobrang dami talaga. 15 years in the industry, and I think I've done more or less mga 1,700 events na. Wow. Kasi nung panahon na konti pa lang yung co-ord, pupapalo naman tayo ng mga 180 plus a year. Yung peak talaga natin, diba? 186, I think yung pinakamarami ko. So, marami talaga tayong na-imbak na mga weddings. Pero alam mo, parang sound so negative, parang ganyan. Pero alam mo, natapos yung mga kasal ng maaayos. Yeah. Because, not just because of the coordinators, but because there are reliable suppliers surrounding the couple. Teamwork pa rin. Yes. Very important. Ayun. So, pag tinanong, ano po mga Miss Universe question pag nag-i-inquire sa amin gusto niyo po ba talaga marinig to? Kasi baka po ba nega kayo? But I think, hindi naman namin yan natutunan nung umpisa Natutunan mo lang dahil medyo tumatagal ka na sa industry. Baliin natin. Balian natin ang konti. Meron bang mas masaya? Sobrang heavy Sobrang heavy nun Contrast natin ng konti. Ano bang kapag test ng, wala namang magte-test ng patience mo pag masaya ng galing mo, ng creativity mo diba? But yeah, we've done also maraming magandang weddings. We've done, I've done koron. Wow. Na, ano na ba pangalan? Discovery na yata ngayon. Discovery koron na yata. Anyways, we've done koron na it was supposed to be 2020, if I'm not mistaken, or 2021. Tapos hindi pinapayagan yung bahay, ganyan. Parang nakatatlong rebook yung bride ko. Ang yaman! But, ayaw niya kasing i-give up yung koron because
yung discovery especially kasi ang ganda-ganda daw ng experience niya na gusto niyang dalhin yung family niya doon. So, lahat ng changes, naka-OTD lang sa akin yun. Meron kasing iba-ibang klase ng coordination na. At least for Imbitado, we have on-the-day coordination, partial and full. OTD is on the day. On the day. Pero hindi po on the day lang nagtatrabaho At least para I can only speak for Imbitado events. Kami 2 months before ang official meeting namin. Yung parang turnover, quote-unquote. Pero dahil parang una, we're very grateful na dinala ka, binayaran ka, ilipad, tapos nirebook pa ng nirebook. Sobrang grateful kami. Kaya kung ano man yung tulong na pwede namin i-extend, kahit na naka-on the day, di naman namin problema yan on the day coordination yan tinulungan pa rin namin kasi matrabaho ang destination. Kayo rin naman, alam mo yan. And it turned out really beautiful. Parang kahit na alam ko na sobrang dami niyang ginastos, pero yung nag-enjoy yung family niya, tapos nakita namin yung beauty ng lugar, sobrang, sulit pala. Yun naman yun Yun naman yun talaga Kumbaga parang yung kasal kasi celebration na gusto mo ma-experience din ng family mo, hindi lang ikaw Yeah. Di ba? Kaya ako, kung ikakasal ako, baka naman, Welen. Ay! Joke lang. Ganda ng parinig. The podcast. Actually, kung ako rin naman, kung ikakasal ako, gusto ko dun sa pinakagusto kong lugar. Di ba? Saan yan? Ako, Tinanong nung Nabaliktad. yung wedding kasi ni Ian Chris, Batanes Pero dream din namin ni Welen dun sa Batanes. Kahit Batangas na lang siguro. Ba naman ba? Parehas lang, no? Ayoko kasi namin mag-invite Oo nga naman. But yeah, that was Coron was one of the, it was not our first destination wedding. Our first destination wedding was Boracay, Shangri-La. Ay, ganda Jason, rin. we were so blessed. Hanggat hindi nagbabayad ng DP at saka hindi ako binibigyan ng flight, hindi ako naniniwalang lilipad na ako. But it was beautiful. And yung trust na there are great coordinators in Boracay. Alam naman natin Yes, yan. yes. Yung mga nandun na, di ba? Pero para ilipad ka. So, and then I was able to work with great suppliers also, JMag being one of them. Parang very memorable also yun for the team. Yan. Ganda. So, yeah. At least nabalik. Sumaya, kanina maiyak na ako. By the way, nandito palang ating birthday girl na si Dada. Happy birthday. Painom ka naman. Maraming salamat for your Na-sponsor ka naman. The Bingo Crew, one of Pa-stars ka naman. Pa-stars ka naman. yung mga, saan, nandito si Daday para mag-monitor ng mga nagbibigay ng stars. Pakicheck yung mga kaibigan kong puro dada. Yan. Si Papa Troy nandito rin. Yan, kasama rin natin yan. Ganda. Actually, may nag-comment, ang bait ni Ai. Wag ka JB. Isang tanong pa lang to. Oo, di ba? Huwag kang mag-alala, naninibago rin kami. Or papunta pa lang tayo sa... Hindi pa kasi umiinom. Ayun, ang ganda ng kwentuhan. Pero, syempre, gusto rin namin malaman kung paano ba nagsimula? Paano ka ba naging wedding planner? Okay. Kwento mo naman yung history niya. Hindi yata ako magsasawang ikwento to. OA ba yun if I say na parang I feel I was made to do this. I started elementary, alam ko na agad yung strength ko. Magaling ako magsulat, magaling ako mag-English. Yun lang strength ko. Wag na natin tanungin yung math, yung science. Mas magaling ako mag-English. So, na-discover agad ako nung teacher ko noon na, pwede magsulat to. Up until high school, alam ko na agad na college, I'll go communications, Mascom. Mascom. Diba? Yeah, Mascom. Assumption College, we call it communications. But I was very specific, media prod talaga. So alam ko na, from the very start, ito yung strength ko. People, hosting, ganyan. Tapos, hindi ko alam, I think alam nung aking mentor or nung aking high school English teacher na gusto ko kasi ang writing ko, feature. Pag nagsulat kayo sa mga class, di ba, yung mga dyaryo nyo, feature writer, news writer, editor, gano'n.
news ako nilalagay. Bakit news? Ang news kasi may facts na eh. Tapos, isusulat mo na lang according sa anong format yung dapat. Bakit ako nilalagay sa news? Eh, gusto ko feature kasi arte-arte, sulat-sulat. Siguro alam niya yung personalidad ko. It turned out yun ako. Very factual ako. I am chismis, I have to know the truth. Kaya reliable yung... Hindi tayo nagsasalita nung wala tayong proof. Diba? Yari ka doon. Diba? Kaya hindi chismis, data gathering yan. Nag-research. Yun yung term natin, di ba? Hindi, pero yun, na-discover niya, ba't ako kung nilalagay nito sa news, siguro kung nakita niya yung strength ko. So, anyways, going to college, alam ko na agad, college kasi meron kami advertising, meron kami ganun. Media prod, and I excelled sa lahat ng practical subjects ko. Tapos, sobra ko siyang enjoy. And then, mahabang story, but nakapag OJT sa Star Cinema, very resilient. Tsaka gusto ko talaga siya. Star Cinema din ako dumiretso. Parang marami kami nag-OJT, konti lang kaming kinuha. Tapos yung konti na kinuha, ako lang yung natira. Doon sa film, kasi meron napunta sa TV. Hindi ko masyadong bet yung TV. Kasi parang pa rin ako, I think nasa work-life balance pa rin ako noon. Ang Star Cinema kasi, or ang pelikula din, di ko na po alam ngayon, ang Star Cinema, parang pag may project ka, so tatapusin mo yung project 2 buwan, 3 buwan, kung ano man yan. Tapos may pahinga, may break ka. Pwede may shoot ka ng 2 araw, tapos pahinga ka buong linggo, office ka lang. Sa TV kasi, hanggat nagsushow ka, shoot ka ng shoot. Di ko bet. Kinukuha ako, minsan racket, kinukuha kami sa TV, ako, pero hindi ako nagpa-mainstay. Tapos, right after Star Cinema, nung nakapag-network, natuto ko mag-freelance as, nag-start ako talaga, production assistant. Saan ka ba magsisimula? Alam naman, director agad. Oo, hindi malapit. Diba? Hindi. Tapos, after no, natuto kong mag-freelance. Tapos, nung nag-freelance ako, lumabas ako ng production manager na. Nung umalis ako, production manager na ako. Nung nasa Star Cinema ako, sobrang blessed ko lang na napunta ako sa producer kasi na parang head ng mga producers. Kaya na-train talaga ako. And I think marami sa skills na na-acquire ko sa Star Cinema, yun yung naging strength ko sa wedding. It's the same eh. You have budget, you have artista, you have couple, you have location. Ganon. You have people around you working para sa ikagaganda ng pelikula, para sa ikaganda ng wedding. So, marami talaga akong nakuha doon. But even then, nung high school ako, alam ko na yung, bakit wedding? May certain siyang appeal sa akin. I remember, ang nanay ko, very supportive eh. Parang, yung anak ko, nag-host yun. Ganon. Binibenta niya ako. Tapos, nagkaroon ako ng gig sa kaibigan niya na binayaran ako. Wow. Tapos, yung binayad sa akin, pinambili ko ng iPod. Yung Oppo yung iPod. Kung merong pera, pwede. Shalad. Oo. Kaya lang, syempre, hindi pa sikat coordinators nun eh. So, Star Cinema, yun muna. Pero, eventually, after Star Cinema kasi, kasi yung producer ko, pag nasa Star ka, nung time namin, i-gear ka, magdidirect ka, magpo-produce ka. Wala akong gusto. Gusto ko lang nasa prod, pero hindi ko alam. Gusto ko mag-produce, gusto ko mag-direct. Hindi ko gusto parehas. I was 20 years old Parang normally, pagkagaling ka sa production manager, producer yung bagsak mo. Producer. Kasi I think kung pagdidirect, ako feeling ko innate talent yun eh. Wala ko nun. Alam ko na yun. Very alam ko na, aware ako agad. Tapos yung pagpo-produce, kasi kung hindi ka naman magdidirect, di magpo-produce ka. So, yun yung aaralin mo, di ba? Tapos, I was thinking na parang kung hindi ako magpo-produce, hindi ako magdidirect, anong gusto kong gawin? Di pwedeng prod manager ka lang forever. Okay din naman siya. Pero di ba dapat may certain Yes, tumataas ka dapat. Tapos parang ako, gusto ko kasi ng trabahong hindi nagagawa ng maraming tao. Dati, akala ko pa magdi-director of photography ako. DOP. Saya. Akala ko. Sana tinuloy mo. Pero dapat tinuloy mo. Ganun ako ka-arte. Akala ko talaga. Tapos yung mga, nakita ko yung isang kabatch ko, si Ann, di ko na alam kung maalala niya ako.
Monsod. Yeah. Oo nga. Okay. If I may share, Magaling Magaling na oh DP. my gosh, trainee pa siya. Malabo pa mata niya. Tapos Laser. nagpa-LASIK pa siya. Tama, same person. Hindi ko alam kung matatandaan ako ni Ann. Tapos ganon, trainee, kasabay ko siya nagtitrain. Tapos, tawag dito. Ayun, tapos nakita ko ngayon, ay, ang galing. Ano na siya? Dahil pelikula na nagawa ni Ay, ang Direk Ann. galing. Sobrang galing. Ang last movie ko when I left Star Cinema was Sukob. Sukob. Yes, I'm very proud. Multi-million project yan. Kasal pa rin, ha? Yeah. So, ito. Pasok. Kalarwega pala ako nag-shoot. Yung isang chapel sa Sukob, Kalarwega. Kalarwega yung yun? isa dito sa Rizal. Yung parang maganda yung Yes. Kisame. Di ba kasi nga dalawa sila? Di ba? Yun yung story. Parang sa Cardona yata yun. Yung church sa Cardona. Pililia. Pililya. Sa Pililia. I forgot na saan. Basta Ito isang yung chapel doon. Pililya. Ito yung kasal ni Ni Chris? Claudine yata. Ni Claudine. Nakalimutan ko na. Sorry, direct. Pero Chris ba yun? Chris yun. Chris. Chris. So si Chris yung sa Kalarwega. Kalarwega. Si Claudine yung siya yung namatay. Oo. Di ba? Yun. Sukob. Sukob. Kaya, Grabe, akong lumabas, parang, kumita yung pelikula ko. Pwede ako umalis, taas ng Exit na. Ganun siya. But yun nga, may certain appeal siya. Tapos, marami pa nangyari, naging teacher pa ako eh. Akala mo naman, tanda ko na 42 lang ako, guys. 1983 lang po kami. 1983, correct. I think, parang, nung hindi ko pa alam, okay, paano na, kasi nga, coordination, hindi pa siya sikat. So, parang anong gagawin natin? Hanggang sa freelance, tapos sige, magturo muna tayo. Mga 4 years ko din yun ginawa. Tapos, after magturo, balik pa rin ako pelikula. Balik pa rin ako move ng wedding. Gusto ko pa rin. I can do corporate, sa totoo lang. Pero, wedding very, very fulfilling kasi siya. Kaya, weddings pa rin. Kung gusto ko, lagi ko ito nasabi ko na yata ito maraming beses. Kung gusto ako 5 years, 10 years pa from now, okay pa rin ako. Kaya ko pa naman. Kaya ko mo mag-utos eh. Nung nagsisimula ka, imbitado events na ba? Hindi? Hindi pa. Wait. Pagka, technical, kung 15 years, yes, imbitado events. Imbitado na yan. Pero yung mga racket-racket ko noon, wala, hindi ko pa alam. Hindi ko matandaan ano na pangalan ko. Natatandaan mo ba yung first event mo na Yes. yung ano mo na, yung As imbitado? Imbitado. Yes. Ganito mo nga. Alam mo, I was very serious na we even bought uniforms para we look pleasant. Ito yung first, alam ni Atom to kasi binanggit ko to sa kanya, sana naalala niya. First wedding na binayaran kami na hindi namin kilala. Oh. Alam mo kung saan? Saan? Sulit.com. Sulit. Doon ka pa nila nahanap? Yes! English teacher. Grabe. Marunong mag-advertise ng tama ang spelling. Teka lang, para sa mga Gen Z na nanonood, explain natin yung sulit.com. Hanap Mga- Usap deal. Wala pang FD disclaimer. Konting disclaimer. Nakatatlong palitan ng pangalan. OLX. OLX Ano next. yung sumunod? Di ko Carousel. Meron pa rin ngayon. Meron pa yun. Meron Yun yung pa rin alam naka- ngayon. ah, Yun yung alam Yung carousel, yan. Kasi mahilig akong mag-buy and sell. Cellphone, mga ganun. Tapos sabi ko, ba't di ako maglagay ng advertisement ng coordination? Syempre, marunong naman yung ate mo mag-English. So, yung advertisement ko, maayos yung pagkakasulat. Nabook ako. I was 7,000 pesos lang noon. That time. Yes, alam mo kung sino ka-work ko. Elmer ng Reject Crew who was very, very sikat Yes. that time. So, malangit nawa. Atom, Ungsun. Atom. I forgot yung photographer. Smart Shot. Smart Shot ba? Di ko na maalala. Pero one of the mga OGs niya noon, The Palm sa Alabang. And up to this date, that bride, Big event ka agad, no? oo. Up to this date, yung bride na yon, kung mag-bump yung wedding niya, mag-post ako, basta online yon, nagko-comment yon. So, Galing. happy siya. Happy siya. Nung kasal niya. Yun yung kinount ko talaga na officially imbitado events. Kasi yun yung binayaran ako nang hindi kaibigan ng nanay ko. Which is 15 years ago, 2010. Yeah. Yes, September yun. September 2010. Nag-aaral pa ako nun. Aray ko! Nagkatrabaho na ako nun. Sabi ng bride mo, sulit. Witty! Pero ngayon, ganun din naman ako nag-start, no? Yung mga ganyan. 2009, tsaka 2010. Yan.
Grabe. Sige, going to Ganda, that. ganda. Oo. Ang dami natin dinaanan. 42 lang ako, 42 lang ako. So, mapunta tayo sa ano naman. Pag, eto na, bilang coordinator ka na, syempre, ang unang kaharap lagi natin, client. Meron ka bang like best advice lagi sa client mo pag may meeting ka? Yung tipong hindi mo pwedeng hindi sabihin pag may first meeting pa lang. Kailangan ito na yung sasabihin ko sa sa client. Real talk. Meron. Real talk. Nakaka-stress mag-wedding planning. I tell them. But you have to enjoy it. Kasi this is your first major project as husband and wife. So it's going to be stressful because it involves money, it involves inviting people, it involves tradition, but you should enjoy it. So, yun ang lagi naming sinasabi. Hindi ako mapangako ng kung ano-ano. Hindi, nandito ako para sa'yo. Oo naman, nandito ako para sa'yo. Pero mas stress ka pa din. Kasi may mga bagay na wala akong magagawa. Pagka hindi kayo nagkakasundo ng future mother-in-law mo, may gusto siyang bisita or iimbitahin. Kapag yung asawa mo or mapapangasawa mo, hindi na iintindihan bakit yung supplier na kinukuha mo, eto yung perang ilalabas mo. Mediator ang coordinator. So, from the very beginning, I tell them, it's going to be stressful, but you have to enjoy it. Kasi pwede naman. Pag hindi ka na stress, wow. Ano ba yung ideal na duration nung preparation? Yung planning. To be honest, ngayon, I think nasa 1 year to 1.5 na. If you are targeting venues or churches like the popular ones, San Agustin, Manila Cathedral, Calerwega, usually, 1 to 1.5. matagal. Yeah. But we've done weddings ng 1 month, ha? So, kaya naman. Kaya pa din. But pag may mga target ka na mga venues, suppliers, Ayan. yun. So kung wala kang pake, 1 month. 1 month. Kaya. Pero kasi pag Catholic wedding, I have to mention, may mga seminars yan na mayroon din silang timeline. So kailangan mong mag-comply doon. Ayun. Pagka mga Christian wedding, civil wedding, kayang-kaya. Mabilis Sa Catholic kaya pa rin naman, pero kasi baka masyado siyang tight. Yun ang talagang baka ma-stress ka. Pero parang depende sa church, no? Kung Manila Cathedral, negative na yun. Feeling ko kaya, pero you have to allot most of that 1 month sa preparation. Kasi okay, para sa mga hindi nakakalam, share ko na rin. Pag Catholic wedding kasi, may pre-K na seminar kasi, tsaka canonical interview. These are items na hindi pwedeng wala. And by schedule kasi yun. Tapos meron din tayong tinatawag na wedding bands. It's literally posting sa churches nyo that you're getting married. At 3 linggo kasi yun. So parang doon pa lang, medyo saktong-sakto ka na. May mga ba yun? Pwede ba yun yung mga parang sa LTO lang, mga non-appearance? Pwede ba yun? Non-appearance? Legally, no. Pwede, paano pag out of the country, yung OFW? Ayan na. Okay, time to educate. Na-intriga ako kasi nung sinabi mo, ang dami kinakain ng oras eh. Legally, no. Okay. So, ibig sabihin, when you apply for marriage license here in the Philippines, you have to be present, both of you, husband and wife, bride and groom. So, yun pa lang. Kasi that's why, kung nabalitaan yung mga kaso nung artista na, di ba, na annul siya because of this. Kasi yung judge nila, hindi niya jurisdiction yung, parang gano'n, hindi niya jurisdiction yung pinagkasalan niya. Yung mga gano'n, mati-technical kayo. To be honest, may tutulong sa'yo. Gobyerno pa natin. May tutulong sa'yo dyan pailalim. Sure ako, sa halagang 8,000 pesos. 8,000 pesos. Pero legal, ibig sabihin legal. Ikaw pa rin na mag-fill up ng form, hihingan ka pa rin ng ID, mga gano'n. Pero kasi, to be honest, pag na-technical, pag gusto nyong maghiwalay, pwede mong gamitin yun. Di naman ako nag-apply niya na. Okay. Diba? Kaya pala, nasabi mo yan, kaya pala minsan yung couple natin, isasabay yung pre-wedding or prenup, kasi nandito sila dahil sa church, no? Parang ganun. May asikasuhin kasi sila. Correct. Tsaka may validity yun. Ang church, 6 months before. Typically, may mga diocese o may mga churches na 3 months lang yung nire-require. Strict sila nung ka lang nalaman din yun nung ikakasal ako. Benedict ka, diba?
Oo. Na parang hindi siya pwedeng before 6 months, yung ibang requirements. Kailangan within the 6 months. I think the idea is para mas lesser chances na nagpakasal ka sa iba. Para ganon. Tapos, ang gobyerno is 120 days validity yung marriage license natin. So, hindi mo rin siya pwedeng kunin ng maaga kasi kailangan papasok yung kasal mo, intended wedding date mo sa 120 days. Ganon siya. Paano mo binabalance yung vision ng couple tsaka yung sa expectation ng family, especially yung may mga traditions, 'di ba? Especially sa mga ibang lahi, 'di ba? May mga ganyan. So paano mo binabalance 'yon? Ganda. I always tell the couple what ano talaga yung gusto nila in their heart. Lalo na ang full planning, maraming times na makakausap mo yung couple eh. So, malalaman mo kung may mga struggle sila, merong mga traditions na kailangan sundin. And hindi naman nga tama, hindi naman lahat ay willing to do the traditions. But kailangan kong hanapin yung gitna sa lahat ng aspeto. For example, very fresh, sabugan for Batangas. This is the tradition that you call this certain person, give money, announce how much yung binibigay niya. And it's a Batangas tradition. At least yung alam ko, it is a Batangas tradition. And then, yung couple ko, we're discussing about this. And then sabi ko, ako kasi mag-host, hindi ako nagsasabugan. Ako yung mismo yung magtatawag. Kasi parang hindi ko siya alam and hindi ko kilala yung bisita mo. Hindi pwede yung may bumubulong lang sa akin, tawagin mo si ganito, tawagin mo si ganyan. Tapos, pero over the course ng pag-meeting namin, kahit na in a way, medyo binabasag ko yon na wag na nating gawin, people will go to you naman para ibigay yung pera kasi nakalagay naman sa invitation mo yan, so hindi mo naman kailangan. Naintindihan ko rin na tradition kasi, baka hanapin nung kabilang side nung pamilya nila. So, what we did, parang ang gitna namin is sabi niya, sige po, during dinner, parang pwede niyo po bang sabihin na this is a Batangas tradition. If you want po na banggitin kung magkano yung binigay niyo, ibigay niyo po sa akin as a host yung envelope para ma-announce ko. If hindi naman po kayo komportable, then just give it directly to the couple. So parang na-okay na siya doon, na okay, mahihit pa rin natin yung tradition nang hindi naman na-offend din yung iba na ayoko namang i-announce na 5,000 lang yung binigay ko, mga ganon. Right. So palaging ganon. Sa decision making, sa wedding planning, hindi kasi pwedeng ano lang gusto ko. Always ano din yung gusto ng couple, tas meet tayo sa gitna. Sabi ko nga, from the very beginning, and I think kasama na rin sa pagtanda, straightforward ako eh. Parang hindi pwede, ganon. But over time, I have learned na wag laging no. Tanungin muna natin ano yung gusto mo. Tapos, okay, anong gusto mo? Ito yung nakasanayan sa wedding. Okay, pwede ba ito sa gitna? Payag? Okay, then everybody happy. May na-experience ka na ba na yung, for example, yung yung parents, meron silang gustong gawin na parang sa couple, parang okay lang kung okay lang din kung hindi, pero mas lamang yung hindi for the couple. May mga ganun ka bang na-experience na gusto ni mami ganito? Meron. When I was younger, I was very scared to meet the parents during meeting. Because I felt di ko kaya pagtanggol yung sarili ko. And I was young, so feeling ko, ma-overpower nila ako. And then again... Kasi tawag sa'yo, ne eh. Maging bias. Alam mo ba sa kasal ng anak ko? So, I was very scared. And then, dahil tumanda ka, dumami na yung experience mo, natuto ka na, ito po kasi yung ginagawa natin. Now, mas okay sa akin iharap niyo yung pamilya. Meeting, susama po yung mommy ko, okay. Kasi, ang charm natin sa matatanda, kayang-kayang hagurin. Neng pa rin yung tawag sa'yo. Hindi no. Ay, minus Miss Ai na ako ngayon. Well, I guess parang okay nga din yun, nakasama yung parents no, para at least ma-educate mo rin. Yes, if alam mo na it will be a problem sa wedding day na may makikialam,
encourage na sumama sila. Alam nyo, Clear na. a lot of times, yung mga magulang, they feel or they act this way kasi sinasantabi sila. Yes. Tapos nagpapakabida lang sila kasi ba't di mo ko tinatanong? Pero if you involve them, pag napakiusapan sila, naintindihan Case in point, yung isang wedding namin ng Feb, again, tradition, ang gusto ng magulang, after the wedding reception, uuwi sila ng bahay nila sa Batangas, Tagaytay yung wedding. Because that's the tradition. Sa bahay ka uuwi. But, they had friends from Spain kung saan sila galing. And ayaw nilang iwanan. Kasi party ganon. So, hirap na hirap sila that I had to do a Zoom meeting with the parents to explain. Tapos, I presented options. Tita, do you think hindi pa ba pag-uwi yung after talaga nung party? Makakahintay po ba tayo ng another hour bago sila umuwi? It worked. Nakita nila yung pros and cons ng pagod na po yan, baka hindi na rin kaya. Basta ganon, naipaliwanag. Nakukuha naman sa paliwanag. But again, yun nga, pagka humindi, sabi yan ng nanay mo Sabihin mo, Mami, nasa Boracay tayo. Kailangan mo umuwi, anak. Magbubook tayo ng flight. Yung isa ko, hindi na nga tradition Sabi niya. Very, kasi, dami niyang kilalang artista. And then, she was saying na, Tito ganito will sing. Tita OGs, mga legends yung pakantahin niya. But, hindi naman na kasi edad nung couple. Kilala rin nung couple yung mga pinapakanta as ninong-ninang nilang mga artista, singers. But the mommy also got another sikat na younger. Tapos, di-discuss. Saan po natin, ako parang kasi sa tema ng usapan namin, parang gusto lang ni tita ma-prioritize na mapakanta tong mga bata ko. Parang So, I had to do a program that can accommodate all the requests nang hindi rin dragging everything. So, tapos parang very open din naman si tita nung napaliwanag na yung gantong oras, tita, gabi na yan. Okay pa ba? Baka masyado ng ganito, ganyan. So, nare-realize niya naman na, ay, oo nga, no? Baka naman yung mga tao, ganyan. Tapos, sumagot na rin ng bride na, ninong-ninang rin naman po sila. So, nandun naman po yung presence, ganon. Everybody happy. Nakakanta yung mga dapat kumanta, na happy yung mga tao kasi may artistang dumating. So, all good. Nice. Napapakiusapan naman. Nabanggit mo kanina yung sabugan. So, halimbawa, para lang ma-educate, no, yung mga supplier, saka yung mga videographer, photographer na magsushoot sa Batangas, na first time sila magpupunta ron, na meron palang gantong, na meron palang gantong nangyayari. Kasi nakakagulat yun Iba yun. Ano ba yung sabugan? Pangalan pa lang. Sabugan. Sabugan. Ako dyan, kakaiba. Ano ba yung nangyayari doon sa sabugan? Pwede ba natin kwento? Ay, hindi ko alam yung pinanggalingan niya kung bakit siya ginagawa. But I think the idea is for the funds na yun ang pagsisimula ng couple. Yun yung basic. Tapos, it's a tradition talaga. Handa ang mga... Kasi we've done weddings in Quezon, almost same tradition, na lahat ng tao was prepared. So, ibig sabihin, tradition talaga nila. May pera talaga silang dala. It doesn't matter magkano yung amount Pero syempre, kapag kasi nilabas na natin ng probinsya, di ba, may medyo mayabang na onti na yan So, ano yun, tatawagin, may isa na normally, kilala niya most of the people. Tapos siya yung magli-lead ng sabugan. As in, literal, tatawagin ka, Marvy de Guzman, Ninong. Okay, abot mo yung pera. 10,000 pesos. Thank you. Sulat. Then may nagsusulat sa tabi. Usually, yung local kasi yun. Kumbaga, parang sa amin, taga Batangas ako. Kaya, nung wedding ko, walang technically sabugan. Pero gumawa kami ng sarili din namin version. Kasi nga, ayaw na namin talaga. Pero yung parents sayang namin... yun, ha? Hindi, ayaw namin. Tapos yung parents namin, hindi, kailangan may handa pa rin sa Batangas. Kasi kami, sa ibang lugar kami kinasal So, again, compromise. So, tapos nung nag-wedding ka sa Batangas, nagsabugan kayo? Hindi kami nag-wedding, parang reception lang. Okay. Tapos, nagparang sabugan din kami na sumayaw pa nga kami. Parang Tapos, yun pa rin, yung tradition pa rin. Pero ang dapat isipin ng mga couple dyan, somehow, napagbigyan niyo yung parents nyo na yung alam nyo rin naman, okay lang naman to kasi malit. Kasi
yung traditions talagang mahalaga yan eh. Hindi sa pera yan eh, di ba? Kumbaga parang, Tsaka wala namang masama kung gagawin. Oo, additional pa nga sabi niya eh. Uy, okay Okay to. But tama yun eh. If it's really tradition, hindi talaga siya sa amount eh. Even yung sa atin, yung pinakasimple, prosperity dance eh. Diba? Money dance. Same Ganun lang siya naman eh. din talaga Same siya eh. concept siya eh. Hahanapin eh. But again, we have to be careful, lalo na if the other side is not used to that. Kaya yun din yung, dinidiscuss kasi supposedly ng coordinator all the situations. Kasi baka the other side ma-offend na bakit kami tinatawag. Kung hindi ka Batangas. Ano yan? Alam mo, it happened before. Tagal namin nagsasabugan. Tapos yung kabilang side, ano kasi yun, Marv? Pataas ng pataas. Yeah. So, pag nasimulan So, pwede ba tayo magsabugan dito sa Molotov? Sabugan ng stars! Yabang siya. Yabang. Oo, parang, Mayayabang yung viewer natin eh. Kuwari, Ninong. Andiyan ba si Check Pepe? na si Pepe. Kung nagpadala na. Nag-send siya ng stars. Nag-send siya. Nag-send na. I-check ko yan mamaya. Sabugan. Ninong Pepe, yan lang ba yung kaya natin? Ganun siya. Tapos kunwari sinet mo, 300,000. Kailangan ma-reach mo yon whatever happens. Goals. But I had one wedding na half, hindi masyado. Alam mo, nakakatawa dun sa dulo, binibigay ng tatay nung kabilang side na hindi Batanggenyo, yung susi ng kotse niya. Which, I highly doubt na ibibigay niya talaga. But for the sake lang na may mabigay siya. And to end it. Ganun. Pero we've done sabugan na may titulo ng bahay. Meron. So, gano'n tumatagal yung sabugan? Hanggat Usually, yes. 1 hour. Kaya ayaw namin. Kasi parang ayaw lang namin masisinot. Takal naman ang program nyo. Di, tsaka yun nga, it's a matter kasi ng sinong tatawagin. Kasi nga, pataasan yun. Pero itong sabugan na to, ginagawa lang to sa Batangas proper or kung Batanggenyo ka? As long as Batanggenyo ka. Medyo south. Pero depende nga Quezon, sa Batangas, tradition no? siya. Tradition siya na pag kinalakihan mo, yun din, nung bata ko, yun din, kahit maliit na wedding, Meron may talaga. ganun din May talaga. ganun din talaga. Ano yung nakikita ko na ginaganon yung pera? Yung Meron ba yun? din. Ibang iba yun. probinsya naman. Meron pa yun yung sumasayaw sa batya. Oo, sa batya, tapos babatuhan Tapos ng pera, yung iba, di ba? ito medyo fair kasi binibigyan ka ng kalamay. Sa Batangas din, may ganun. Batangas, din. diba? May kapalit. Para ka nagtitinda. But the sabugan, same ganun. concept na whatever that you get ay gagamitin mo as husband bagong mag-asawa. Bago Yun. mag-asawa. Funds. Yun yung concept. Ang galing. Konti na lang yung gumagawa kasi nahihiya yung iba. Plus, meron nga kasing may money dance na eh. At saka kung di man may money dance, sa invitation, nalalagyan na nga ng BPI QR, video QR eh. Gcash na. So, parang ako ang stand ko lang, kung sila naman ay medyo not very 100% na kailangan gawin. Yeah. Parang in moderation. Parang kung nilagay mo na sa invitation mo, if you think you can do away with it, baka hindi na. Hindi siya bawal, hindi rin siya masama, but baka not everyone will be comfortable with it. Pero ina-advise ba nila yung guest nila na meron tayong gantong hindi? So, biglaan. Biglaan. Pero yung iba, yun, katulad yan, nung nabanggit mo yung may titulo ng lupa. Naka-experience din ako na gano'n. May dalang titulo, lupa, may bahay, again, may kotse. Tama yun eh. Yun yung kinikwento ni Miss Ai na pataas ng pataas. So, may mga bibigay cash, 1 million, or minsan cheque. Naka-cheque. So, Grabe. lilista kung Kahit ba hindi ka Batanggenyo, pwede kang magsabugan. Actually, pag inisip mo, in a monetary way, Why not? okay siya. Kasi meron akong naging wedding din sa Batangas. Batangenyo naman din ako. Parang pag tinignan mo sila, parang normal couple. Hindi sila yung maano mong well-off. Pero pagdating mo sa sabugan, Depende tapos sa kami na SDE, sabugan yung huli. Yun nga eh. Tapos na rin, nasa 400 na. Wow. 500 na. Kasi Masaya to. tinatotal. So kami Total yun. Hindi, tinototal nila yung amount ng lahat ng nagbibigay. Ano siya eh, i-announce yan. Si Ninong Marvy, karagdagang 50 mil. Baka may kumuha sa akin dito, kanina pa kayong Marvin. Tapos yan, bibigyan ka, doon papasok yung may either suman or kalamay, kapalit yun. Madami. Tapos yun nga, ang parang exciting part dyan is yung ito total na. Tapos binibilang pa yan na ganan. Manual yun. Binibilang pa yan. Manual yun. May nag-comment dito si Leo, Pantomina from Bicol yan.
Yun yung isa sa mga popular na tradition na na-witness namin. Ito, Kuracha from Samar. Kuracha, correct. Yun yung nagsasayaw, Kuracha. Pasalamatan muna natin yung ating mga sponsors, no? Pasalamat nga para sa Cineworks, syempre, yung nag-produce itong event na to. Ng monochrome na to. Punta, nasa sabugan pa rin. Ay, sasabog talaga eh. And then, syempre, yung Aperture Philippines, Amaran Philippines, yan, yung mga ilaw natin, sila nag-provide yan. Syempre, paparazzi, si NQ, no? Si Nico Kyoge. Number 1 fan tayo ng photos niya. Sobrang galing. Paparazzi with 5C, kasi merong 4 yata, di ba? May gumaya. Halaga 5. Yung kwento niya last time, nag-down daw doon eh. No? Nag-double down yung ano. Oh no! Nag-double down yung kliyente. So, syempre, Henry's Camera para sa ating yan, yung tumbler ni Ma'am Ai. And then, syempre, may giveaway tayo, no? And syempre, Lota Pala Photography. Yan, si Lo. Sabog. Ayan. Kumita ng 80K. Yes. 80K dahil sa Yan. sabugan. And syempre, Manila Craft. Yan, yung ininom natin ngayon. Thank you. That's from Manila Craft. And Stellar Stories. Yan, para kay Imon, tsaka kay Ega. Yan. Yan, sila Thank you, yung thank you. back-end, tsaka co-host natin. Si Ega yung nag-switch dyan, ha. Yan. Kaya pag may nagba-block video, si Egay po yun. Joke lang. Ayan. And then si Roundhouse Production, yan kay Sir Jason Narquisa. Yan. Si Mos Parta rin yan. Para sa food natin, nagbibigay siya ng ano, yun. And then si Create Sunday, si Ace Ryan Ching. Nasa bali ka ngayon. Hi. Hello. Boss Ace. Yan, si Boss Ace. Kasama ko sa Ace yan, nakaraan. Yan, oo. Ang dami mong friend eh, ng mga supplier eh. So, paano mo ginagawa yun na, yun nga, how do you build friendship with co-supplier mo sa industry natin? Ooh, good question. Yeah, I think para sa marami sa atin, we treat weddings kasi na sobrang saya niya. Ako, ewan ko 15 naman. years, I still feel the same. So, para sa akin, sana, good vibes lang sana. Yep. Ako I look masungit. Actually, masungit naman talaga ako eh. Hindi. Aminin ko naman talaga yan. Hindi. Hindi ka tinanggi. I enjoy this job tremendously eh. So, parang sino pa naman ba ako para hindi pa mag-build ng magandang relationship with the people around me. To be honest, ang dami kong OGs na kaibigan meaning yung mga starting, I mean like Jason, Ollie, I know them. Not naman like super duper close, pero I mean, I know them, they know me, Sir Marvy, yung mga sila Sir Ian, Sir J. Right. Kasi nung panahon na madali pa sa atin lahat, or di ba madali, pero chill pa tayong lahat, ang dami nating nagstay na maganda yung relationship natin. Kaya parang sa akin, ang saya-saya ng wedding, bakit natin nahaluan ng bad vibes? Yep. Yan yung dating sa akin. I may look or I may be really masungit or strict. But Intimidating minsan. it's part of my trabaho eh. Lahat tayo laro, tapos Yan. tapos kasi someone has to lead eh. Kaya ako ganon. It works for me. So, marami akong mga kaibigan na simula pa nung sabay-sabay tayong mga nagsimula. Like sila Raywin. Rewind Media. Yeah, Vince, not si Vince bago na eh. Rockin' Duo, Vince and VJ. Mga kaibigan ko yan. So parang kasi noon, everything was just lahat tayo pare-parehas, happy lang. Of course, kasi dumating na rin yung ibang culture, I don't know, of the younger generation or baka social media or sabi nga ni Miss Benz, ang mga tao ngayon ay mas galit na, ganyan. Kaya parang natitaint na. But every time we see friends na nakakatrabaho mo ulit pag wedding day, nakakatuwa na mareminis na, oy, ganito tayo, magkakaibigan pala tayo. Now, kami, fortunately, ako, nagkaroon kami ng iba pang new set of good friends because of pandemic also. Pandemic also. Nagsimula sa bingo. Literal. Ayan, sinasabi ni Tofi. Literal na bingo. Shout out Tofi Consulta. Wait lang, online bingo? Online. Online ba siya? Hindi. Si Tofi muna. Mahilig siya magbingo. Talaga? Tofi, binubuo na kita. Shoutout sa'yo. Tapos, naku-curious kami.
Ba't ka nagbibingo? Sama mo kami dyan until magbuo ng talagang literal na bingo. Bumili kami ng bingo cards, ganon. And doon naging magkakaibigan ako, Imbitado Events, si Daday ng Event Alchemy, si Tofi ng Events by Tofi, at si Anton ng Occasion Si Anton, by Anton. Pero prior that, bago pa yon, nung nag-pandemic, nagbuo si Tito Boy Kastner, BKS, ng isang group chat ng mga iba-ibang suppliers na Bibingo. iisip, hindi. Ay, Sorry. Hindi mas mas makabuluhan. Na parang magtutulong-tulong, magbibigay ng ideas paano makakatulong sa mga nasa industry. Oh. Yes, that's Save Events PH. Hindi naman kami sobrang bongga ha. But we're very, very proud na madaming natulungan ng mga co-suppliers nung mga panahon na walang trabaho. Like extend. Hindi naman namin kailangang ibongga, but nagkaroon ng funds because nag-auction, yung mga ganon. And kapag ka merong nagkakasakit, namamatayan, or kung ano man yung nangyayari, nakapag-extend ng tulong yung Save Events. Kasama naman namin doon sila KTG, sila Darlene, chat group lang to. Tito Boy, Ikoy, Off Label. So, magkakasama kami, Angela, Day One Project, ganon. Tapos, nagkataon lang na itong mga kaladgaring kaibigan na gusto magkita-kita, nag-match, nag-click. Tapos, even naman noon pa, kapag book na kami, mayroon na kaming set of listahan. We're booked already. Please check the following coordinators. Galing. Yes, legit yan. Hanggang Galing ngayon, nasa template ko yan sa Facebook, Messenger, ganyan. Kasi, ang idea is, itong kliyente, naghahanap na siya ng matinong coord. Oo. So, na-inquire ka, ina-assume ko matino akong coord. Paano naman? Criteria yun Book ka na, hayaan mo ba siyang mapunta sa hindi marunong? So, nagkaroon kami ng circle na recommend. Tapos nagkataon nga, dahil itong mga bingo, napakadaling kalad ka rin. Bingo tayo. Salamat, bingo. Na, mas naging close yung itong apat na to. Nakita ko nga parang every week talaga kayo. Meron kayo. Every week nagbibingo kami. Kung di kami nagbibingo, nag-o-over kami. Kung di kami nag-over, charot lang. But I'm super grateful. Nagkataon, nag-click lang. Kami ni Anton ang parang mas matagal magkakilala. And then, yon si Daday, and then si Tofi. Tapos, alam mo yung nakabuild, hindi lang din naman sa amin, but especially yung sa amin, nakabuild kami ng relationship na talagang legit magtutulungan as co-suppliers and as friends. It's an indicator na pwede yun. Kayo din, PVM, yung mga gano'n, di ba? Bigyan din kayo. Yes. I'm sure you've found really good friends na tutulungan din kayo. And nagkaroon kami ng gano'n. Matagal na kami magkakakilala. Yung kilala lang as parang co-supplier. Parang casual lang, di ba? Oo, but yun nga, we've parang nalagpasan na namin yung pagkakakilala lang. Naging totoong magkakaibigan Level kami. up. At pwede siya. Pwede siya. Sila lang talaga yun sa mga coordination na nakikita ko. Baka kami lang yung active sa SOCMED. Totoo yun. Nakita ko sila nung kailan, nasa San Agustin. Next wedding kami Wala sa kanila yung coordinator na kasama namin. Nandun sila. Kumpul-kumpul sila. Nagchichismisan. Nabidyohan ko pa. So yun yung Anong ginagawa nyo dyan? Yun talaga yun. Aside from bingo. Yun talaga yung chismis talaga. Nakita nila ako Huwag mo ipopost yan Huwag mo may pinag-uusapan kami. Hindi, pero yan. Ayan. Live tayo, live. Live. So, pwede siya. Pwede. siya. Hindi, actually, kayo lang yung group of coordinator na talagang super close. Hindi mo kailangang gawing competitor lahat. Yes. Oo naman. Pare-parehas tayo kailangan natin kumita ng pera. Pero kaya mo ba? Ako, one wedding a day lang ako. Yeah. Very rarely ako mag-double. So, So, parang, kung hindi pwede sa akin, paano? Pagdadamot natin sa iba. Ibigay mo na trabaho dun sa alam mong magtatrabaho ng maayos. Yes. So, pwede siya. Huwag mong ipagdamot na, hindi mo ako binuka. Hindi ka pwede mag-book sa iba. I'm sure, pati si Mayad Cinco, si Carmi, lahat yan, mga coordinator friends, at least, alam ko ganyan kami sa isa't isa. Para naman makatulong din tayo sa isa't isa. Kaibigan mo naman Kaibigan mo I think magandang testimony yung relationship nyo with other coordinators. Kasi, di ba, nasa wedding industry nga tayo. Very personal, very people.
So, ayun, parang napapakita lang talaga natin, hindi siya trabaho lang. 'Di ba? Community siya, tao yan, nakakaintindi, nagmamahal. Ako ay found it. Ayan tayo. May pasok. Bake. Nagmamahal sa kaibigan. Ganun ba? Ako, we're just grateful we found really good friends. Genuine friends. Nakita mo naman, kaka-birthday lang din ni Tofi. Tapos kami din, hindi lang naman siya ng parang chika-chika, magkakaibigan kayo, maglalakwat siya kayo together. We really help each other for events, for wow events. Kaya din kami mas tumibay kasi si Benz Rana, maraming gusto. Charot. Sobrang active nyo kay Mima Benz. Kasi love namin siya. Yes, Genuinely love namin siya. Kasi alam naman namin na pag may hiningi din kami sa kanya, kung kaya niya, ibibigay niya din sa amin. So we just give it back. Ako, sobrang wow, talaga ako. Baby, ano ba? Talaga ako, nag-benefit ako ng malala sa weddings at work. Up until now. Up until now, I get bookings from wow. So, bakit hindi ka magbibigay sa isang community na nagbibigay rin ng trabaho sa'yo? FYI, walang bayad. I mean, hindi mo pinagyayabang, pero binabayaran yan. May nakukuha yan, libreng advertisement. Di ganun yun. Hindi yun. Ganun ka sa matinong tao. You just give back properly naman. Normal lang. Yun yung normal lang. Diba? That's good karma. Diba? Si Marvy, binibigyan kami ng client niyan pag hindi na sila available. Pero speaking of si Vince nagme-message na sa akin, ha? No. Vince katakutan. Vince katakutan. Tol, paano mag-send stars? Marvin, Gcash. Sagutin mo, Marvy. Paano mag-send niya makita? Sinabi ko meron, sa akin meron eh. Tsaka usually, yung mga totoong kaibigan, yan yung mga nagpapadala ng stars talaga. Like si Miss RB. Hi, RB! Star. Shout out. Bukod pa yan, okay, we have Bingo Crew as our core, diba? But yes, KTG, nasa point na kami ng Mars, may sakit yung isang team ko, pwede makahiram ng isang team member mo. Yes! Pwede. Bakit hindi? We do that. And also, in our personal and career, personal lives and career, ganun din. May nagkamaling supplier, may nagkamaling friend na coordinator. Ano ang pwede mong i-advise para matuto? Ultimo Google Sheet, tinuturo namin sa isa't isa para lahat tayo, para-paras ng file. Okay, ganito gawin mo, Google Sheet. Because you just want other people to grow with you, to rise with you. Diba? It should be that way. Yeah. Because again, wedding is very, very, is a very happy place. So parang, kung kaya, 'di ba? Wag na nating haluan ng nega. Nangyayari, ganun talaga eh. But tayo, let's maintain it that way. Comment lang kay Vince. Sige, dapat, oo. Gcash mo na. Para hindi na ito Vince, ano ba yung phone mo? Bakit walang send stars? Baka naman iPhone 9 yan. QR na lang. Ayan, Kulang. paano ba mag-sense ng stars? May nakalagay, send stars. Meron nga, Baka naman naka-block yung nyo. Yung Gigigil ako credit sa'yo, card Vince nyo. eh. Pero mas magandang ideya yun. Diretso. Gcash, correct. Gcash. I-post ko na ba rito yung QR? Or mas maganda yan, Vince, mag-sponsor ka. Yan! Correct. Diba? Yung next podcast namin, wala pa kaming tutuluyan. Tama, sponsors na. Rekta na. Napapaisip na siguro si Vince. Oy, pati yung mga kamag-anak ko mag-send stars. Ay, Leo! Ayan din, Leo is a coordinator from Tagaytay na na-meet lang namin because of Wow Meets. Tapos, naging kaibigan na namin. Alam mo, marami rin akong mga sasabihing mga galing din sa bibig ni Benz Corana. Pero alam mo, the Wow Meets, the Wow Dinner, mga ganyan. I have met a lot of people na kilala ko lang online o baka nga hindi. Tapos, naging truly maayos yung relationship. Hindi man super close ha. Sabi nga ni Miss Benz, kasi pag nakita mo na in person, parang ang hirap na awayin sa online. Ang gandang dun But it helped. Yung mga hindi ka naman binabati dati, kasi nga, as you all know, pag nakita nyo ako, masungit yung itsura ni ate mo. Pero nare-realize nila, mabait din pala to. Binabati ka na. Nagkaroon ka bagong kaibigan. Pagpunta mong Tagaytay, pagpunta mong Rizal, hindi ka na lang taga Manila na supplier. Diba? Kalala ka na rin nila. Yes, as simple as that. As simple as that. So, parang sa akin din, parang ang dami na-intimidate, lalo na pag yung mga ka-work ko. Kasi pag ako nag-SDE, sobrang seryoso eh, di ba? Hindi mo ako makakausap talaga, parang wala akong pakialam, nagtatrabaho ako. Pero after, doon tayo mag-usap. Correct. Di ba? So, at least kung makakasama mo sila sa WOW, walang trabaho,
mas di ba? Yeah, chill. Casual Casual, yung kumbaga, meeting nyo dun hindi mo siya na-meet sa event na parang, sobrang busy nito, suplada nito. May work mood eh. Work mood, correct. May Sabi rin, pressure pa. ako rin, I think meron akong mga brides na yan din yung sinasabi sa akin. Until dumaan na lang din yung mga reviews na ganun lang talaga siya. Pero yun nga, sinasabi ng admins ko, ng mga team ko, work mode kasi siya. Hindi kasi siya pwedeng mabait lang. Tapos tatapak-tapakan ka lang. Hindi pwede yun. Diba? Taas natin yung level ng trabaho natin. Tapos, laro-laro tayo. Nabagit ko kanina sila Raywin, diba? Bata pa, nung kinasal si Raywin, ako rin ko-order. Tapos, bagets-bagets pa. Tapos, alam mo naman si Raywin, makulit. So, pagka, magkakasama si Pepe, ako si Raywin sa wedding. Ang ingay-ingay, diba? Tawanan ng tawanan. Tapos, hindi mo ako bibigyan ng on-site ng tama. Matampal kita, Raywin. Alam niya yun. Raywin, mag-reply ka na. Sabi ko talaga sa kanya, talaga, hindi ka pa tapos? No, di nanginig siya. Kasi pwede tayong friends. Pero, tapusin mo pa rin yung on-site mo on time. May work, pa rin. Hindi puro chismis. Pero kantuan. Tama. Balance lang. Lahat tayo may deliverables. Raywin, sabi ni Ninang. Win, shout out. Nandiyan ka na ba? So, fast forward. Ay, si Michelle Centillas ha. Papa-shout out ka. Lapit-lapit mo, di ka nagpunta. Busy si Mars natin. Meron ka bang event na medyo naging disaster pero na-handle mo siya? Disaster. Kumbaga parang, eto na yung Hindi bagyo. napunta sa, okay. Ito na yung bagyo. Hindi ba ikaw yung videographer ko sa Two Gardens na inulan talaga yung reception as in hindi nakita ng couple. Tapos tayo dun sa silong. Nanood sa laptop na lang. Notion. Notion. Shout out sa ating mga Notion boys. Nicolas Okay. Wala pang weather app nun. Ang tagal na. Pero wala talagang badya ng ulan. As in, okay na kami lahat. Nakaset up na kami. Papunta na yung couple. Pagdating ng couple, as in, bagsak. Yung ulan malala. Basa lahat. Wala kaming ibang option. Okay, anong susunod na thinking? Importante pagkain. Kailangan ma-secure kasi mababasa. Tapos, saan natin ilalagay yung mga tao pagpasok? Nagkataon sa Two Gardens yun, di ba? May parang silong yun eh. Na doon tayo tumatambay, di ba? Kapag ka-preps. Ito ba yung sa ilalim ng hagdan? Yes. Doon namin pinagkasya lahat. Tapos, wala kaming sound system. Ako ba host or someone Ba't walang else? sound system? Ano ginagawa Hindi ni Troy? Ministry of Sound. Kaka-launch lang po. Wala pa. Tapos nakalabas, na kasi, set up na kami. So, nabasa na yung mga gamit. Hindi na namin pwedeng patunugin. Because also, I consider my co-suppliers also. You as a team leader nung event, dahil ikaw yung planner, parang pagka binuksan yung gamit, baka may masaktan, may masira, di naman natin mababayaran. So, pumasok lang lahat sa loob. Tapos, parang yung mga importance, dances, speeches, mga ganun. Tinapos lang namin yun, walang microphone. As in, gather tayo lahat. Ang priority then was kumain. Kasi lalamig na yung pagkain, tapos it was very uncomfortable na. So, kung ano yung kayang gawin, kumain, ganyan. Tapos, nung nag-first dance, nakaikot yung mga tao. You imagine that, Uy, mas romantic. Yes! Di ba, may hagdan, si Two Gardens. Nung tumigil yung ulan, binalik namin sila doon para doon sila magsayaw. Ganda. Oo. Parang mas napaganda pa. May Diba? talaga moment talaga. Yes, moment pa rin, no matter how big or how small. Tapos natapos yung SDE, himala, bakit kayang matapos yung SDE nun? Char. Natapos yung SDE, pinalabas namin sa laptop. Sa laptop. Kasi yung projector. Wala talaga. As in, wala na kaming nakuhang setup. Oh. Even yung setup, di nakita ng couple. Hindi na nila nakita. So, pinasok yung pagkain, pinasok yung mga utensils, hanap tayo kung saan tayo kakain, tapos ginawa yung mga important parts of the program, tapos tinapos yung SDE, tapos pinalabas. Ganun lang. Meron ka bang wedding na masasabi mo na ito ang perfect nito? Kung kabaliktaran naman, di ba? Correct. Negative yung natin. Correct. Doon tayo sa parang lahat. Ang ganda Nag-align nangyari. yung stars. Nag-align yung stars. Meron ka bang Ang ganun dami, wedding? madami.
marami akong magandang kasal. Hindi dahil masyado siyang malaki or magaganda yung mga setup ko, but because of things like this. Yung mga nangyari na imperfection na naitawid, tapos kaya mong ikwento sa couple na, alam mo ba, kanina, yung florist mo, akala hapon yung kasal mo, pero morning wedding ka, 'di ba? Wala kang florist nung umaga. Yung mga ganon. Tapos, hindi namin alam yon. Pero naitawid mo yung wedding na natapos kasi nag-work together lahat ng supplier mo. So marami akong ganong kasal. Sino ba yung mga supplier na Gumaganyan. nag-aalay ng stars? Joke lang. But I think, I've done, yung negativity, kasi gano'n makikita mo lang naman yung beauty of it kung nakita mo yung worst of it, parang gano'n. Nagsisimula muna sa worst bago Ganda siya nun. maging maganda. Makikita mo yung beauty of it. Yes, kasi kung maganda lang, maraming magandang kasal. Yep. Maraming magandang kasal ko with, saan yung bundok dito? Ano ba yung bundok dito? Hanggang 8 p.m. lang. Sierra Madre? Masungi hanggang 8 p.m. lang. It was a beautiful wedding. Evidancel, singing Wow. sa labas habang may view. Is it not beautiful? Wow. 'Di ba? Kaso hanggang 8 lang. Ang ganda. Hanggang alas 8 lang. Yun yung Parang maganda na nga. Diba? Maganda. When you have weddings like the Coron one, Balesin, hindi naman sobrang dami ng destination ko. The weddings dito sa Pilipinas dito sa Manila na maliit pero parang sobrang happy ng couple mo. Yes. Madaming maganda. Pero ba't nagsa-stand out yung mga, may nangyari ganito? Because there are suppliers na tinulungan ka. The one that I was mentioning, it was a morning wedding. Tapos, parang ako kasi, ewan ko kung natatandaan nyo, I always send text messages or chat messages. This is blah, 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 reminder for the wedding. A lot of the matinong suppliers naman, coordinators do that. Tapos, nakita niya naman daw yung message ko, pero parang nag-stick sa utak niya na afternoon wedding kami. Nag-change kami ng morning. Tapos, the florist, I was 4 o'clock, okay lang, di ko muna siya hanapin kasi madilim pa naman. Usually, di naman kayo nagsushoot ng ganun kaaga. 5 o'clock, di pa siya sumasagot. Parang nagtataka na ako na parang hindi siya nag-acknowledge kasi dapat gising na siya, see you later, whatever. Pwede na. Nung paliwanag na, tumatawag na siya sa akin. Sabi niya, bakit mo ko hinahanap? Grabe. So, Tagaytay. Bakit mo ko Alam mo, hinahanap? yan yung worst. Yung mangyayari sa akin na may magte-text sa akin ng coordinator na natutulog ako. On that side, Na, tangina mo, shoot ka ngayon. Yun yung, di ba? Grabe yan. Lalalamig ka na. That's why, wag kayo ma-offend, if even gabi I text. Kasi para lang, marami nang nasagip yung message ko. Hindi ako nagyayabang, but marami nang nasagip yun na akala nila hindi yon, akala nila hindi pa Shit, wedding. sorry cut kita. May nangyari sa akin yan. Ganyan? Hindi, na wrong send yung... Nag-aaway kami nung kasawa ko. Bakit hindi na sa booking? Wala sa calendar. Sino to? Tapos dun sa reminder, nakasulat yung pangalan mo. Oh, hi Sir Marvy, ganyan. Tapos Sobrang siguro mga specific. after, mga ilang ay sir, sorry, wrong send. Oh my God! Sinong Marvin yun? Baka Marvin Bungaw! Eh, napili ko parang, Papawisan ka Oo, kahit diba? aircon ano yung pangalan ko eh? Malamig. Oo, nandun yung pangalan mo. Pangalan ko eh. Parang sabi ni Merin, hindi ko kilala yan, ganyan. Or hindi na-update yung coordinator na, di ba? Parang, oh shit. Ganon, sabi niya, bakit mo ko hinahanap? Di ba 3 p.m. pa yung kasal natin? Kasi Kalerwega is 3 p.m. Tapos 9 a.m., 3 p.m., 6 p.m. Di ba? 3 p.m. Buti na lang, siya, as a matinong supplier also, tapos na bulaklak niya. Dadalhin niya lang, ilalagay niya. So, nung sinabi niya, di ba 3 p.m. pa tayo? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, 9 a.m. po tayo. Sabi niya, hindi, pupunta na ako dyan. Tapos na bulaklak ko, hintay mo lang ako. You know what I did? I think Michael Hamandre was there. Oh yeah, sorry. Walang hahanap ng bouquet. Derek Key? Walang hahanap ng bouquet para walang magkikreate ng panic. Kasi ikaw yung lead. Yes. What do we do? Someone has to tell everyone what to do. Correct. Walang hahanap ng bouquet. So, okay yung bride. Happy. Wala naghanap ng bouquet. Sabi ko, dadating yung bouquet diretso sa church.
Tapos, sasakay siya ng bridal car, na-realize niya, ba't wala akong hawak? Di ba, usually, di ba? May ganun. Ba't wala akong hawak? Tapos sabi niya dun sa coord, I forgot kung sino yung coord ko. Ma'am, nasan po yung bouquet ko? Sabi lang ng coord, nonchalantly. Sa church na bibigay sa'yo. Parang ganon. So, walang nag-create ng panic. Oh, galing. Sakto. Galing. Pagdating ng bride, inaakyat na yung mga bulaklak. Binigay yung bouquet sa amin. Pag park ng kotse niya, binigay yung bouquet sa kanya. Tapos, the priest was late then, mga 15 minutes. So, sakto, na parang akala lang nila, wala pa yung priest, kaya nagsiset up. Kung may nag-freak out, di ba sinabi ko sa'yo, hindi ka na mapasa ng kontrata mo. Magiging solution ba yon sa problema mo? Hindi. Wala eh. Plus, Magpapanik hindi lang naman ganon si supplier. Yes. Kung ganon lagi si supplier, yari ka sa akin. Booking pa lang, X ka na. Di ba? Kasi may experience na ako hindi maganda. Pero kung alam ko naman yung supplier, hindi siya ganyan. Kilala mo. Bakit? Give chance. Hindi pwedeng ilaglag mo lang siya. Kung lagi siyang ganon, hindi ka na mabubuk. Umpisa pa lang, sasabihin ko na, hindi, problematic yan. Yes. Pero hindi siya ganon eh. So, bigyan mo siya ng chance. Ganda. Tapos, sabi niya, kaya pala, nagsushoot ako, wala akong bouquet, pero okay lang naman. Ganon siya. Tama yun. May Na paraan. na tayo mga suppliers, hindi lang coordinator dapat tayo rin na parang hindi natin ini-stress yung couple dahil lang sa kung ano mang bagay. Yes. May share akong, may kukwento ko dyan, pero hindi ko na ipapangalanan na. So, nag-prenup kami somewhere, out of the country to. Sino? Out of the country. So, parang, that time, dun sa country na yon may mga rally. May mga rally doon. So, parang, Hong Kong. oy! Hanapin ko yung hanapin ko yung Hong Kong. So, parang, wala yung nakatag. Hindi yan na. Medyo lumalapit na. Hindi, basta out of the country. So, parang yung makeup artist, tara na, baka wala tayong masakyan kasi rally, yung mga subway, hinaharangan na, ganyan-ganyan. Sabi, sa isip-isip ko, bro, hindi makatulong yan dun sa couple, di ba? Kasi na-stress yung couple na ganun di ba? So, yung shoot nyo nasisira. So, parang sabi nung kasama kong photographer, siguro ilayo natin yung makeup artist, yung kasama nating supplier. Wala na ako sinabi. dun sa couple, ganyan. So, syempre, di Ewan ko ba? sa'yo, ikaw rin naglalagay sa sarili. Ewan ko sa'yo. Kanina ka pa. sorry. Na-share ko lang kasi nga Ano, parang doon ko rin kasi na-realize na parang hindi natin dapat ini-stress yung couple. Yes. Diba? So at least yung ginawa nila Miss Ai doon, galing. Galing nun, diba? Hindi yung, kunwari sa paglalakasan pa na, kunwari sa wedding day, time check, nakakainis yun. Bulong mo na lang sa akin kung may 5 minutes pa ba tayo or kaya pa ba ng kahit at least 3 minutes, diba? Aalis naman ako Ako ewan ko yung iba. ako lagi ako nauna umalis So, parang 2 hours or 1.5 hour, umalis na ako papuntang church Ewan ko yung iba. Kaya minsan, di ba, parang iisipin, ano bang basis, bakit po nire-recommenda yung ganitong supplier? Di ba? Ako kasi, I think, hindi lang siya dahil sa style or sa budget, but sa daling katrabaho. Yeah. Sa totoo lang. Yun. Yan yung supplier side. No? Oo, bigyan mo ko ng, si couple, gusto po kasi namin, tong dalawa, di po namin alam kung sino po yung mas okay. Kung pareha silang magaling, pareha silang pasok sa budget, doon ako sa madaling kausap. Kasi wedding tama wedding naman. siya Iba talaga siya sa corpo. Pag tinatanong nagko-corporate ka ba? Nagko-corporate naman ako. Pero kung magpo-focus, for now, hindi pa talaga. Kung tinatanggap pa ako sa wedding pa rin ako. Iba kasi wedding Very fulfilling siya. I think a lot of you will agree also. Yes, na, true. pag nag-thank you kasi yung couple sa'yo, milestone ng buhay nila yon. Yung corporate kasi, dapat magaling ka, binayaran ka Di ba? Thank you Very Pero, transactional. di ba? Pero pag wedding kasi, yun nga, up until pagka nag-anniversary, nakatag ka. Very yung personal iba, yun. naging friend mo na. Ako, hindi kasi ako lagi nag-accept ng mga client sa Facebook ko. Kasi nga, nakita nyo naman, I'm so brutal. So, baka mamaya ma-offend. Ay, ganito pala yung coordinator ko, Vargas. But, yun nga, parang pag natapos yun, at na-happy sila sa'yo. Ganon. Alam mo ba, I had a bride pa, January 2019.
Sobrang niyang kaming love. Pedia to. Sobrang niya kaming love. Nag-pandemic, di ba? Chat yun, ma'am, nasa bahay ka? Sabi ko, oo, dadaan ako. Papatakan ko ng polio vaccine si Zion. Di ka ba nakabuild na magandang relationship? Shout out, Doc. Doc Carmel. Ganun siya. So, ibig sabihin, may benefit to na ganito. Diba? So, kung gusto mo tong ganito, mahalin mo rin. Yeah. Diba? Tama. Mahalin mo rin. Mahalin mo. Iba na ba? meron lang ako hindi natanong kanina. Balikan ko. Sige. Go. Balikan ko lang to, yung ano yung usually na overlook nung mga couple sa during the planning. Alam mo, yung totoo, budget pa din. Yung realistic budget pa din. Dahil lalo sa SOCMED na we think that everything's nice or we think everything can be budgetarian, nawawala sa focus na, ba't ang mahal niyan? Bakit ganito? Budget pa din. So, palaging kailangang realistic yung maiset na budget. Pag tinatanong ako, ano ba yung magandang budget sa kasal? Sa totoo lang, hindi naman ako magiging plastic. Lahat naman yan may budget eh. 100, diba? 50, 500, 1.5, lahat yan eh. Depende na lang as a couple kung ano yung pipiliin mong suppliers. Kung sabihin mo 1.5 budget ko, kasya na ba yun? Sino ba ako para sabihin hindi siya kasya? Kung 1.5 tapos yung gusto mo, yung preps ay yung mo pa lang pagkain mo 1M na. Medyo revisit the budget. Pero yun, parang kailangan lang ng couples laging bumalik sa reality. Parang bago ka mag-set ng gantong budget, parang kailangan mo laging isipin sino ba yung mga gusto mo. Kasi kailangan mo mag-adjust. Mag-a-adjust ka sa gusto mo o mag-a-adjust yung budget mo. I had to cancel. Kasi hindi talaga nagtutugma sa... Kinancel mo yung ikaw mismo? Uy, nicely naman. Pero, nangyayari yun. Kasi kahit anong suggestions mo, hindi pumapasok sa kanya. Tapos yung gusto niya, hindi pumapasok sa budget niya. So, paano? Hindi ko alam saan. So, usapan natin yung budget. Ano ba yung ideal budget ng decent wedding? Ngayon, Tagaytay. Siguro mga 1M to 1.5. 1.5. Kaya pa din. Kaya pa yun. Huwag naman 300 guests, ha? 200. Mga 150. 150 sa 1.5 million. Usually, ang pagkain, ang venue, yung mga magkakasama, whether hotel yan or whether yung mga venues na may accredited catering, magsa-start na yan ng 400 eh. Mahal talaga yung Ganun ang kamahal ngayon. Ang hotel would start at around pinakamura na alam ko is 600 consumable. Ibig sabihin yun yung kailangan mong gamitin. Budget. So sa pagkain pa lang yun tsaka sa venue, no? But again, Marv, I have done weddings na ano nga yung buffet? Vikings. Yes. So kung gusto mo lang talaga, pwede pa rin. Kailangan mo lang iset what are your priorities. Your non-negotiables and your negotiables. Para clear sa'yo kung ano yung ma-achieve ng ano mo. Minsan mental gymnastics din talaga yung pakipag-usap sa client eh. Kasi nga, iba-iba ng gusto. Sasama mo pa yung realidad. Sabay yung budget. Tapos, syempre, at the back of your mind, yun yung tingin ko talaga sa coordinators. Kung sa basketball, point guard yun, ikaw yung dapat 2 steps ahead ka. Tapos, syempre, coordinate mo rin yung mga kasama mo. Di ba? For that end goal. And for the wedding, para sa mga clients. So, talagang... But don't feel bad, na, uy, 500 lang budget ko, ha? We still have good suppliers sa range na yan. Kailangan lang natin ma-check kung ano yung gusto mo versus sa budget mo. Sabi nga nila, umarte nang naayon sa budget. Sa budget. Yan ang magandang kasabihan. Dahil 1.5 yung budget ko pero gusto ko si Oli Ruiz tsaka si Jason Magbanwa. Marv, totoo. May ganyan ako. May ganyan, no? May ganyan ako. Kumbaga, sa ibababa mo lang sila. Sabi ko 1.5, yes. Okay naman. Wala na pong kakainin yung guest mo. Intimate wedding. Si Jason tsaka si Sir Oli,
Okay. Ilan ba tayo? 20? Saan ang location natin? Supplier lang. Okay guys, open na po yung Q&A natin ha. Ayan. Ayan Sa mga gustong Yung mga may bashers, labas. Ayan. Parang wala naman. Sa YouTube wala pa. Wala pa. O, magtanong na kayo. Kaya ng si mga gusto Pepe nyo nag-top itanong. up Naku, na ulit. Diyos ko. Nag-top up. Nag-top up na. Kala ko nagtanong na. Shoutout muna tayo. Ayan. Yan. Sino ba? Si Janice Contreras. Ayan, kapatid ko. Si ano. Yan, si Janice na malapit nang maging blue eyes. Konti na lang, blue eyes na tingin kay Janice. Si Janice, bride manager ko yan. Coordinators, bride Yan, manager napakabait ko. niyan. Never ako sinungitan yan. Yes. Laging nakasmile. Si Ralph Lee, nagpapabati sa'yo. Oy, Ralph Lee. Shoutout mo nga. Sige nga, tignan mo nga yung mga mga... Ralph Lee. Si, Sawa. si Mima nanonood Si din. Mima. Na-quote na kita many times. Ayan, si Pepe Fernandez nanonood din, no? Si RC Lisan, yan, nanonood din. Uy, Tito. RC. Ayan, si Jay Consolacion nanonood, no? Hi, Sir Jack. Si Michelle, meron, nagtanong na nga eh. Nagtanong na. Nag-stars na ba? Ay, yan ang hindi ko Yun ang nakita. hindi na-confirm. Pero may tanong lang siya. Well, simple Anong lang tanong naman. niya? Sige, anong tanong ni Michelle? Ayan. Delikado tayo Miss Ai, dyan. how do you stay healthy and balance your time between work and family? Yan. Healthy, physically? Di ako healthy. Taba-taba ako. I mean, Healthy ewan ko. in a general. Baka positive, Balance sa family and work. Alam nyo, nung yun nga, I think balikan natin when we were starting, na blessed tayo kami, na nung nag-start kami, 2010, weddings were not as difficult as today. Tapos, ang nangyari, nasabayan namin yung pagiging difficult ng kasal habang humihirap, nag-a-adapt din kami. Very, very blessed ako sa Team Betado or sa team ko na nag-a-adapt. Sir Marv, nag-start kami, 3 lang kami ko. Or the wedding that I said na bumili ako ng blouse para maayos kami, ganon. Tapos 7,000 pesos lang. 2010. Ikaw pa yung host nun. Yeah. Ay, si Atom. Si Atom na. So, ang weddings then was easier, of course. Kaya mo pang mag-taxi. Ngayon, 3 lang kayo. Ano ginagawa namin dati? Punta kami sa preps, aayusin namin yung mga gamit, bibili na namin si bride, anong oras siya aalis, tapos aalis na kami para pumunta sa church. Walang bantay. Then eventually, habang humihirap yung kasal, natututo ka. I think kaya tumagal ang imbitado and a lot of us kasi marunong tayo mag-adapt. Nauso ang reels, nauso ang whatever, nauso ang bride manager, nag-bride manager ako. So nagdagdag ako ng, dati ang tawag bride assist. I think maraming salamat dun sa makeup artist na parang nagsabi na bride manager. Sa kanya ko nakuha. And it, parang ang ganda niya pakinggan. Kasi hindi lang naman talaga. No? Yes. So, salamat kung sino man yon, bride manager. Then, eventually, after that, yung groom walang bantay. Lagyan na rin natin ng groom manager. So, nagdagdag ka na naman ng tao. Then, after that, ako lang, pero hindi ko alam sa other coordinators, meron akong third wheel yung tawag ko. Third pero, wheel? Ano yung third parang wheel? roving coordinator ko yon. Bakit? Kasi, syempre, tututukan mo yung bride, tututukan mo yung groom. Paano kung yung abay mo, hindi pa tapos magpa-makeup, sinong mag-check? Pag mag-shoot na, aalis yung bride manager. Paano pag may kailangang assistance si bride? So, ayaw namin, as much as possible, syempre hindi naman lagi nakadikit kasi magsi-CR din yan, may gagawin din yan. Pero as much as possible, visible si bride and groom manager sa mga bride and groom nila. So, si roving ang tumatakbo nun. Ngayon, after nun, okay, may roving na. I also learned this from another coordinator. May technical siya. Uy, okay may taga-check siya ng AVP, ng setup, ganon. Then, dun na si Troy pumasok. So, shout out. Si Papa Troy. Shout out si Papa Troy. Papa Troy. Oo. Na parang, oo nga, no? So, kasama na siya sa pinapagalitan ko. Ba't hindi mo alam yung AVP? Ba't di mo pa kinuha yan kanina? Paano ngayon yan? May sarili na siyang company. Hindi siya pwedeng mag-book ng... Charot. Hindi naman. ka lang. Matagal, bago pa kami magkakilala, trabaho niya na yun. Yes. DJ na siya sa, ngayon lang nagkaroon ng, fruit, na nagkaroon siya ng sarili. But let's see, baka naman pwede na ako maging housewife. Oo nga, no? So, ganun.
nagkaroon ka ng tech coordinator. So, nadagdagan ka. Tapos, ngayon, meron na rin akong specific na naka-assign for reception lang. Yun ang task niya. So, para lahat ng tungkol sa reception, sa kanya mo tatanungin, hindi sa kung sino-sinong co-ord. Meron na rin ako for ceremony. Even the turnover, kasi 'di ba sa kasal maraming ginagamit, binibigay, merong specific person for that. So nag-adapt ka over the years. So ngayon nung nag-adapt ka, nakakasabay ka doon sa mga nangyayari ngayon. And I think if you are still willing to do that sa mga susunod pang taon, magsusurvive ka pa rin sa industry na to. So yung balance, doon siya eh. Nung dumami yung kasal, dumating ako sa point na, di ko natatanggapin yung laiya pag layo eh. Kasi alam, may yabang. In a way, may yabang ka eh. Di na siya okay, ganun. Pero alam mo, nag-pandemic. Wala. Saan ka ba? Laiya? Tara, dyan ako matutulog. Di ba? Alam nyo na, yung favorite nating venue sa Tagaytay, hindi nga Tagaytay yun, Batangas yun eh, yung pag ganun yung daan. Huwag natin banggitin. But yun, dati, di ako nag-wedding doon. Ba't ako mag-wedding doon? Makakagawa naman ako ng ibang event eh, kahit hindi dyan. Ngayon, yun yung venue, tataasan ko lang yung out of town fee ko nung on time. Tapos kakagatin, okay, payag. Taga-norte ka lang pandemic, tuturuan ka talaga humble na-humble tayo ng pandemic talaga eh. Sinabi ko yun eh, na parang, ako, yung pandemic, sobrang laki nung binago sa akin. Sobrang yabang ko dati, pare. Talaga ba? Hindi, mayabang ako dati. Pero ngayon, mabait na ako. Tuturo na ako libre. kaya may monochrome tayo. Nagbablog na. Vlogger na. Tapos yun, alam mo, yung balance na tinatanong ni Michelle, sa totoo lang, kasi, in a way, kumunti din naman talaga yung kasal namin than the 186 before. Yun yung ginagawa nung peak eh. 2016 yata. 185 na lang yata. 185. Isa lang nabawas. Bawasan. Nung una, love ni Troy eh. Nung una, kumonti siya by choice. Kasi nga, yabang, hindi ko na ako tatanggapin yun. Kasi ganun eh. Tapos, nag-pandemic, wala kang choice. Talagang bumaba dahil doon. Tapos, eventually, dahil maraming dumating na bagong coordinator, na hindi namin malabanan yung presyo. Hindi talaga kaya. Yes. Yung value ng team ko, hindi pang ganung presyo eh. Yes. So, hindi ka na makasabay sa dami. Pero, what's the blessing? Dahil nagtaas ka ng rate, nako-compensate pa rin. Yep. Kahit pa paano. Hindi naman palaging masaya. Pero, nakaka-demand ka na ng ganon. Kaya nagka-balance na. Wow. Kasi, di ba, parang nung una, balance dahil mayabang ka lang, hindi mo na tinatanggap. Pero yun. Tapos, Christian kasi kami. Yung pastor namin, sabi niya nung una, huwag ka na mag-wedding na Sunday. Parang ganon. Parang lang naman. Hindi naman yung seryoso. Very open yung pastor namin. But kami mag-asawa, yung pandemic na nagkaroon kami ng madaming time, alam mo, ewan ko, pero feeling ko si Lord yun, konti Sunday weddings ko. Nice. Christian ako, hindi ko sinasabing perfect ako, kaya huwag niyo ako i-bash, mga loko kayo. But yeah, Christian ako, I have that. So, marami akong weddings hindi Sunday. Hindi Sunday, yes. Tapos, napunta ako sa pastor na he will not look down on you just because, bakit ka nagtatrabaho ng linggo? Because he knows that your trabaho is a blessing from the Lord. Ganda. So, I think doon na galing yun. Di man maintindihan ng lahat. Full circle. Nag-full circle. Doon galing yung balance ko. Nice. Ayan. Pero may tanong ako. Tingin mo hanggang kailan pa tatagal yung ikaw imbitado or syempre ikaw na magsasabi niyan dahil ikaw yung head eh. Diba? Hanggang kailan ka imbitado? Pwede mo pamana yan eh. Pero ikaw. Alam mo, sinasabi ko na tumatagal pa. Tita Celia Conanan, senior citizen yun, nako-ord. Tita Celia, shout out! Nagko-coord pa rin siya. Hindi na siya yung kumikilos ha. May team na lang siya. Pero nandun pa rin siya sa event. Bakit hindi? Kung kaya ko pa siyang i-enjoy by nung time na senior na ako, okay pa rin ako. Kasi nga, may team naman ako ngayon, nakikita niyo pa ba akong tumatakbo-takbo? Hindi naman Kasi may team na ako na naka-assign for that. Talagang oversee na lang ako. But syempre, pagka kailangan, marunong pa rin naman tayong kumilos. Alam pa rin natin yung galawan. But talagang oversee na lang ako ngayon. So, kung kaya pa, ako, clearly, kung may booking pa rin ako, 5 years. Coordinator pa rin ako in 5 years. Even 10. Oo naman, gusto ka pa namin makasama. Yes! Diba? So, ayan.
Sige, meron lang akong question. Kasi ano ano yung nakikita mong wedding trend na timeless sa tingin mo? Tsaka ano na yung trend na tingin mo kailangan na mag-retire. Kailangan na mawala. Hindi nyo ba tumatanong sa mga photographer, videographer yung guest? Tinatanong namin lagi. Pero mas sa'yo kasi gusto ko yung ibang POV ng perspective. Parang pag Ganda nakita mo, naman. ano ba naman yan? Yan na naman. Or actually, hindi lang naman sa pinapagawa. Di ba? Yung sa mismong wedding na sa huli. So, minsan kasi yung couple na yung may request talaga. So, yun lang naman. Ikaw lang naman. Ano yung sa tingin mo na yun? Ako, timeless, proper family photos. Always. Always. Non-nego. Ang rule ko, 'di ba minsan may kapatid kang lalaki as a bride, nagiging abay siya ng groom. Pag nag-overlap ang shoot, family photos will always be the priority. Ngayon sa timeline ko, mas matagal, ewan ko lang kung nasusunod palagi, pero mangyari, wag ma-shoot ang lahat, pero ang family photos laging meron. Proper ha, hindi lang yung parang nagtatawanan, waki kayo. Kasi ano ba ina-album mo? Ano ba pinopost mo? Proper family photos. Timeless yan for me. So, wag yung hindi kasi kami close, yung mga ganon. Just the proper one. Kasi, memories yan. Hindi nga masyadong pina-priority no? Diba? Kasi ano nangyayari? Daming ginagawa sa abay. Magro-robe, mag-cheers. Tapos pag yung family na yung magbibihis, minamadali na natin lahat. Why? Right. Diba? Tama. So, proper family photos. Trend. Madami, diba? But anything na hindi pasok sa personality mo. Kunwari, wine, tapos di ka naman pala umiinom. Sarap mo saktan. Anything na hindi mo personalidad, wag mo nang gawin. Just Napanood ko because... na sa YouTube nag-toast sila. Ang ganda saya nila Diba? So, tanggalin na lang yun. Basta hindi mo personality. Kung kunwari, I had couple, manginginom talaga Ayun. Umaga pa lang, umiinom na. Pasok. Walang problema kahit mag-hard ka dyan o mag-beer. Kahit Kasi sabihin ko na ba? toast yun di ba? Oo. Yung mga nagbaboxers, tanggalin naman natin yan. Yung nagpa-boxers talaga, go! Sa kalsada? Hindi. Sa hotel? Pero, sa background mga puno. for me, yun yung uso isang sa- candidate para Yun. Tatanggalin na. sa akin, Actually, sa alam mo akin. yung isang maganda, yung last namin, yung pinsan ko actually, ano ba yung ginamit niya? Jersey. Basketball player. Jersey, yan, pinatong lang. Easy. Personalidad nila. Diba? Yes. Anything Siguro na yan. hindi mo personalidad, wag mong gayahin kung feeling mo lang maganda. Alam mo, the famous bato-bato pic, akala na, uy, uso, gawin natin yan. Masaya sa wedding yan. I had a bato-bato pic with 20,000 pesos pot money. Kala mo magkakagulo sila? Hindi. Ano gusto nilang gawin? Mag-inuman. Nandun sila sa mobile bar. Kanino napunta yung 20,000? Meron pa rin. Pero parang, Nawala yung highlight. Oo, di ba nagkakagulo yan pag ginawa ni Eddie? Totoo. Hindi pala. Hindi miss, pala sila ano rin sa pera. Inom tayo. Ganon. Barya lang daw. So, yung mga trend na gano'n, feeling mo, hindi. Meron ako niyan. Gusto ko lang mag-inom kasama yung tropa ko. Yun lang siguro. Hindi, kahit naman tayo, pag nasa party, nasa doon lang sa mobile bar. Ay, gusto ko yung 20,000 pare. Doon ako. Siguro lalaban ako. Guy, may pa 20,000 pa sa birthday mo. Yung lagi may comment, hindi ba pwedeng kasama yung supplier? But yeah, I found out na, meron palang hindi. Ayaw nila. Sana pala si Nico nagpabata-ba topic. Yung 20,000. Supplier yan. Kaya nasa mobile bar lang tayo lang. Oo, kaya sa mobile, walang bata-ba topic Correct. Yan. Ang saya nun yung wedding ni Nico Oo, Sobra. Siyempre, isa sa nag-coordinate si Miss Ai. Tumulong lang. Tumulong ang siya. dalawa. Oo, di ba? So parang dalawang team yun. So, Oy, in fairness seamless, naman, sa Kaya inyong mga Grabe yun. supplier. Si Red. Si Nandun, Mamay. oo. Tapos si Angela. Si Ma'am Shi. Hello, Si Ma'am Ma'am Shi. Shi. Grabe. Pagka naman hindi Sobrang umayos, kahiya-hiya naman yata kami doon. Siguro wala na lang wedding coordinator. Kaya ang saya di ba? Pero kasi alam nyo, masaya tayo as a supplier. As guest, masaya tayo mga supplier. Kahit anong party, sa totoo lang, ang sarap yan. ang sarap umayan, ang sarap mag-imbita ng suppliers. Kaya di ba good vibes lang? Bakit ba hinahaluan natin ng negative? Kahit nga hindi natin kakalala yung kinasal di ba? Di ba? Alam mo, nung wedding
nga rin ni Nico, parang meron din siyang ibang side ng suppliers na hindi ko naman ka-close. Nakikita ko lang din sa wedding or nakikita mo sa Facebook. Tapos dahil masaya yung event, naging kaibigan or parang maging mas diba? closer yung relationship Tama. mo. O di happy, pag nagkita kayo sa event, pas chika na kayo. Kailangan mo lang talaga nung isang chance na kapag gano'n talaga. Correct. Na makasama mo. Kaya attend kayo pag ini-invite kayo ng ibang mga supplier gatherings. Ang saya. Attend din kayo. Sarap kayo magpainom Wala kang ng nag-invite sa supplier. akin eh. Ayan, pwede bang tanggalin yung robe shot? Especially pag maikli at masikip yung robe. Galing kay Janice. So, tanong lang. Pwede ba Personal opinion. Lalo na yung maigli at masikip. Sabi ng sister mo, Imagine ko na agad. Sailor Moon. Oo, tama naman. Okay, mga brides and grooms. Baka naman, sukatin nyo naman ang tama. O yung mga komportable lang. Kasi totoo naman yung mga nabibiling robe, di ba? Supposedly, di ba nakaganon yun? Maiikli. Pwede ba magpajama, mag-white button blouse, yung mga overshirt, oversized shirt, denim na Daming shorts. options. Anything na mas komportable kayo. Kung ano yung mas komportable. Baka naman kasi iba yung peg nila. Nakikita ko rin kasi minsan yun, yung ganung robe. Maikli. Baka henta yung... Baka sinadya. Napapanood ko rin kasi minsan yung mga ganung robe. Baka yun yung peg nila. Diba? So, Janice. Janice, wag kang judger. Tayo mga ilog sa trip na ito. May peg sila. Ayan. Siguro bigyan mo 5 minutes. Tapos, Correct. Ito last question. Para makapag-inom na tayo ng dire-diretso. Total, 10 minutes na lang naman. So, Ganun lang. yes, ang bilis, di ba? Ang dal-dal na si Ma'am. parang feeling ko si Miss Ai, kahit tuloy mo lang yung podcast, nasa labas tayo, Pwede. at hanggang 12 siya dito. Kaya ko yun. Dito ka na. Dito. Pero yun nga, anong ma-advise mo sa mga bagong papasok na wedding coordinator or yung bagong couple? O, sa couple muna tayo. Anong ma-advise mo sa couple na first time na maggagawa ng wedding nila? Correct. A lot of them naman are first-timers na First time. ikakasal. I think yun nga, I mentioned earlier na list down your priorities and your negotiables and non-negotiables. Kasi doon maglalaro kung ano yung budget mo para sa mga bagay-bagay. That's the first one. And then, listen to each other. Most of the time, babae, yung parang nagiging lead for wedding planning. Kasi marami siyang gusto. Kami as babae. But listen to your partners also. Ano ba yung gusto niya? And baka naman may value. Again, remember that this is your first big project as husband and wife. So, this will be an indicator kung paano kayo sa buhay niyo mag-asawa. Yes. Kung ngayon pa lang hindi na kayo nagkakasundo, medyo revisit tayo dyan ha. Baka naman. Alam mo, Hindi pa we've time. had mga na-cancel yung kasal. May yes, mga nag-PPM sa akin. Isa lang, babae lang, lalaki. I've had several. Hindi naman more than 10, but I've had several na hindi na po matutuloy, ganyan. It's sad, pero sa totoo lang, kung ngayon pa lang na-discover nila na hindi sila bagay sa isa't isa, that's better than, alam mo na, walang divorce sa Pilipinas. So, yun, good siya na ngayon pa lang nagkaalaman na. But yeah, it's a big project for you guys. So, pag-usapan nyo, upuan nyo talaga. And sa wedding planner na gusto Sa pumasok. mga bagong wedding planner and suppliers in general na Yes. gustong pumasok. Guys, ang mahal ng kasal, huwag kayong pumasok ng tatanga-tanga kayo. I always say that. But Pang-reels sobrang dali. Nag-cord ako ng kasal ko. Pwede na ako mag-podcast ngayon. Pwede na ako magbigay ng tips. But wag niyong pag-practicean yung pera ng ibang tao. Pwede kang maki-join, parang OJT, parang Yes, ganyan. And practice with your friends na willing na mag-risk sa galing mo. Kasi kami rin naman, bago rin naman kami noon. But again, sabi ko nga, nagsimula kami ng medyo madali pa yung kasal at nag-adapt tayo hanggang ngayon, nag-a-adapt tayo. Kaya nananatili pa rin tayong floating sa industry. Nasa industry pa rin tayo. So kung balak mong pumasok just because you feel it's glamorous, hindi. Hindi siya Yes. glamorous. Hindi.
di kami kumakain ng crew meal na charot. But yeah, wag yun na yun. Please lang, wag tayong tatanga-tanga. Papasok ang coord, tas tatanga-tanga ka. Paano naman yan? Papasok ang videographer, tapos, di ba? Kasi pera to ng ibang tao. Yes. Pati yung coordinator kasi, kayo yung may hawak ng buong wedding. Hindi ka pwede talagang tanga dito. Promise. Yeah. Sa coordination ba, meron bang, may workshop ba dyan? May Nagkaano ba kayo ng mga nag-workshop, oo naman. Gawa ka? Pero, meron ako din, sige. Yun yung unang Uy, meron ako dati. Diba? Mabilis lang, isi-share ko. Parang there was this all-in sa probinsya, sa Laguna, na siya yung parang pinaka-planner. Parang siya yung kumuha ng mga suppliers. Tapos, wala siyang team na sarili. Kinuha niya ako as OTD coordinator para sa event na yon. Nakailang weddings din ako sa Laguna. And then, sabi niya, hindi naman kita laging maa-afford kasi hindi lahat ng clients kayang magbayad ng rate mo. Kaya mo bang mag-train na lang ng mga tao dito? Mag-seminar ka? Nakailan din ako noon. Tapos, I think meron pa rin mga natira na nagko-coord pa rin. Tapos, I did parang 2 rin na ganon dito sa Manila. Pero hindi siya full scale But yeah, nagawa naman. One of these days or next year, di ko din alam. Gusto ko pa din siyang ulitin. Kasi parang siguro naman 15 years in the industry, medyo may yabang na tayo ng onte na. Medyo may karapatan na tayo. But yun nga, hindi kasi siya laging parating sa papel. Mas gagaling ka kapag ka na-expose ka. Kasi kami rin di namin natutunan paano mag-handle ng rude people, paano mag-handle ng pasaway na supplier, paano mag-handle ng destination wedding, from the onset, magaling na agad kami. So, yung pinalpak namin, turo na namin sa inyo. Para Hindi nyo na ulitin. Correct. Mahal ng kasal. Mahal. Ang mahal. So, bawal talaga. huwag nating sayangin yung pera ng ibang tao. Totoo yun. Kasi, yun nga, coordinator yung may kapit ng wedding. Kung tanga yung coordinator, paano na? ang hirap, pare, ang hirap. Affected kayo. Alam niyo yan. Affected kayo. Lahat. Minsan nga, gaganon ka. Kumbaga, may nangyayari naman na ganon na, hindi naman sobrang negative, pero may, sabi natin, sabaw. Parang, siguro kung yung dati pa, talagang parang init na ng ulo mo. May kita mo yung sabaw December, okay lang yung tanggap mo yun. Pero kung sabaw ka ng July, August, sabaw ka ng July, August, walang shoot. Mahirap i-justify. Yung sabaw ng December, tandaan mo, pinili mo yan. Huwag ka magreklamo, tatampaling kita. Tanggap yun, mamay. Oo. Ako rin, sabi ko sa client ko, yung December, wag nyo nang i-count. Sabi ko, pagbigyan nyo na yung suppliers, minsan lang naman yan sa amin. Pero kung sabaw ka ng August, tsaka July. Isa lang kasal. Grabe naman yung... Sabaw ka talaga. Sabaw ka talaga. Wag na nga daw. Wag mo na ituloy. Wag mo na ituloy. Joke lang. Hindi ka para dyan. Mag-seminar kayo. Parang OJT. Mag-intern kayo sa Invitado Events. Yan. Tsaka sa... Event Alchemy. Yeah. Oh, yes. Sabi ni Deng, Miss Ayi, nag-a-accept ka ba ng apprenticeship? Well, I think apprenticeship meaning mag-aaral lang. Pwede naman. Yeah. Yung ma-expose. Pwede naman. PM nyo lang si Mama Ayi, no? Pwede naman. Yeah. Kaya lang, guys, yung June, papunta ng off-peak, huwag nyo nang kunan ng trabaho yung team ko. Tama. But yes, willing yan. Kung kailangan nyo ng guidance. Sumama. Baka naman. Pwede. Diba? Kasi gusto kong sumama eh. Ay, dapat... Alam mo ba, sandali, share. Mabilis. Si Ginger, shout out kay Ginger. Meron Ginger stylist. Nirekomenda sa akin si Ginger before. Parang nakalimutan ko kung sinong videographer or photographer. Sabi niya, baka pwede po yung friend ko, ganyan. Tapos nakausap ko si Ginger. Dahil nga taga Antipolo siya or Rizal, sabi ko sa kanya, nahiya naman ako, nakunin ka ng malayo yung event. Kasi hindi naman kita mapapasahod agad ng buo. Kasi trainee diba? Ay, buti nga may sahod ng buo yung iba talaga wala. Naman ako pag wala akong trainee. Wala pa masahe lang. Tapos, kaya pala, hindi nag-coord si Ginger. Destined pala para maging magaling na stylist.
stylist. Napakagaling niya. Yan, wala lang. Ganon. So yes, definitely, open naman tayo dyan. Or kahit nga hindi man yung apprenticeship kung consultation, ganyan. Yeah. So mag-PM lang kayo, di naman tayo madamot. Mga kaibigan natin sa industry, maraming mababait. Hindi lahat ay Hindi masungit yung snob. CGI. Masungit ako, alaminin ko na yan. Pero alam niyo yan, pag love ko kayo. Pero pwede nyo i-PM. Wala naman nagko-comment na masungit. Takot sila. Baka mabulyawan. Ayan. So yung mga Ano? Papalakpak na. Pag hindi kita love, pag hindi kita love, alam mo na. Ayan, magkana kayo kay Ai. Paalam ka na, Marbs. Yung Paalam ka na. Thank you, Miss Ai. Grabe. Maraming salamat, Monochrome! Yung tama ng black label kasi. Nadudulas. I-end na natin yung live yun. Una pala, sabi mo, madulas yung black. Kaya pala madulas eh. Nadudulas ka pala talaga. Tigil na natin yan. Papasalamat muna ako sa ating mga sponsors, no? Yes, pasalamat sa Cinema Works, Aperture Philippines, Paparazzi, Henry's Camera. Ay, teka lang. Speaking of Henry's, yan. Ito, magagamit to ni Boss Troy, no? Yan. Troy pala. Mga lalagyan ng mga tools or something for cameras. Maraming salamat, Lagyan pa ng mga SD card dyan, no? Thank you. Uy, shoutout din kay Henry, Kay Henry's ko to nakuha. Kay Henry's. Ayan. Tsaka Thank yung you. Tumbler nga pala yan. Yung Thank Tumbler, you, galing yan. Henry's. Kay Henry's yan. Nagamit yan. Siyempre, si Nico Kyoge ng Paparazzi, nandyan Woo, din. NQ. Manila Craft, thank you sa alak natin ngayon. And then, syempre, Lota Pala. Ayan, nandiyan si Lo. Bagay yung t-shirt niya, apat-apati. Thank you sa asawa ko. Ayan. And syempre, Stellar Solis, Imon and Egay Magararo. Yan. Thank you, guys. Thank Nadulas. you. Nadulas. Pa. Ayan. Yung famous twins, no? Ayan. And then, syempre, Create Sundays. Ayan, si Thank Ace. you, Ayan. Ace. Yan. And then, syempre, yung natin, yung bagong-bago nating, Roundhouse Production. Yan. Jason Napakagaling Arquisa? niya. Jason Yes. Arquisa. Oh, thank you, Sir Jason. Thank you, sir. Napakabait niya at napakagaling. Yes, oh. Baka babatiin niya ay... Sino yung shoutout? Shoutout. Yung mga... Ayan, oh. Ay, mga dinosaur ko, si Raywin. Yes, oh, yan. Ay, mga team ko. Hindi mo pa Hello, binado. Team Bidado, ang aking mga dinosaur. Matatapang eh. Sila Johnny, sila Kring, si Kyle, si Kat, si Dayan, si Celine, Bianca, sino pa? Mamaya may makalimutan ako, offend. Mang Jun, Andy, hello. At sa pamilya ko, Lapas Malakas, Contreras Gang, hello sa inyo. At sa mga supplier friends and bashers ko, Bella. What a way to end it. Ayan, saan makikita ang imbitado events? Imbitado events po, Facebook, Instagram, and TikTok. Yes, may TikTok kami. But yes, please follow us. And 15 years in the industry, if you want a team na experience, na mas komportable kayo kung may experience na, alam na yung mga gagawin, please consider us. But again, kung book na kami, maraming mga supplier friends na pwede pa rin kaming i-recommenda dahil ganun sa wedding industry. And yung mobile system nito. Yes! For smaller setups pa lang po, slow kami. But surely, Ministry of Sound, Audio, and Light. Yun, Ministry of Let's Sound. go. Smaller setup lang. Birthday, mga ganyan. Ganda. Hindi namin kakalabanin yung malalaki. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you. And that's a wrap, everyone. It's a wrap. And see you next week. See you Yes, next sir. week. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.